Master Silent Channel. Kabanata 861 hanggang 870. Kapag nagmamaneho sa kalsada, ang camouflage system ng Tangmen combat vehicle ay nakabukas, at isang malalim na asul na ibabaw ng pintura ang nabuo sa ibabaw ng sasakyan, na mukhang itim sa dilim. Sa araw lamang ito magpapakita ng malalim na kinang ng Sepiro. Ang asul na kulay na ito ay tinatawag ng Tangmen bilang Selemanite Blue, na nakuha mula sa isang mineral. Ito ay lumalaban sa kaagnasan at maaaring tumaas ang tigas ng metal. Pipiliin din ng ilang mecha ang material na ito bilang panlabas na patong. Sa ilalim ng pagmamaneho ni Tang Wulan, ang sasakyang pang-combat ng Tangmen ay tumakbo patungo sa expressway at muling tinungo ang Tiandao City. Ang pakiramdam ng pagmamaneho ng mag-isa ay iba sa pagsakay sa kotse. Nalaman ni Tang Wulan na ang sasakyang panlaban ng Tangmen na ito ay nagmamaneho ng napakabagal, at ang paghawak nito ay mahusay, at madaling makamit ang isang pinagsama-samang estado ng tao sa sakyan. Bagamat mabilis ang bilis, sigurado ito. Wala pang 2 oras ang itinagal, at mula sa malayo, nakikita na ang signpost ng Tiandao City. Hindi ko alam kung nahuli na ng Soul Fighting Hall ang mga masasamang Espiritu Masters ng Holy Spirit Cult. Ang karanasan ng inabandunang pabrika ay nagpabigat sa puso ni Tang Wulan. Kung mas malalim ang pag-unawa sa Holy Spirit Church, mas mararamdaman mo ang kanilang pinsala sa lipunan sa Federation. Yung mga lalaking yun, kailangan talagang tanggalin ng maaga. Pagkababa ng highway, pamilyar na bumangon si Tang Wulan sa pangunahing kalsada at nagmaneho patungo sa lugar ng lungsod ng Tiandao. Katulad ng sitwasyon noong nakaraang araw, marami pa ring biktima sa magkabilang gilid ng kalsada, ngunit makikitang nakatanggap na sila ng opisyal na resettlement, at nabawasan na ang bilang. Natatakot ako na magtagal ang reconstruction work. Pagkatapos ng lahat, ang pinsala ay napakalubha, at ang kalikasan ng bagay sa oras na ito ay lubhang masama. Malamang, ang buong federasyon ay dapat ding mag-apoy ng parehong puot at puot sa Holy Spirit Church. Habang nag-iisip tungkol dito, nagmaneho na si Tang Wulan papunta sa urban area, at maayos na ang order sa urban area, maliban na ang bilang ng mga police car na nagpapatrol ay halatang mas mataas kaysa dati. Kung talagang kapaki-pakinabang ang sasakyan ng pulis, hindi ito aatake. Bumantong hininga si Tang Wulan sa loob-loob, ngunit ito ay mas mabuti kaysa sa wala, at least ito ay makapagpapaginhawa sa mga tao. Ang Tiandao City Forge Association ay ang punong tanggapan ng Forge Association. Pinaandar ni Tang Wulan ang kotse sa malapit, lumiko sa isang maliit na eskinita at huminto, bumaba sa kotse, inilagay ang sasakyan na may storage ring, at pagkatapos ay lumipat patungo sa forging. Naglakad ang samahan ng guro. Pagdating niya sa pinto ay huminto siya, hindi dahil sa ayaw niyang pumasok, kundi dahil nakaharang ang gate ng Blacksmiths Association sa oras na ito. Ibigay ang mamamatay tao, ibigay ang mamamatay tao. Sa pintuan, hindi bababa sa 1,000 tao ang nakaharang doon, sumisigaw ng galit na galit. May mga taong emosyonal din ang humawak ng mga bato at ibinato ang mga ito sa Blacksmiths Association. Sa harap ng asosasyon, isang dilaw na linya ang hinayla, at may mga pulis sa loob upang mapanatili ang kaayusan, ngunit malinaw na hindi na nila mapigilan ang mga emosyonal na tao. Nagulat si Tang Wulan nang makakita ng isang tagalabas na magtatanong, para lamang malaman na ang Blacksmiths Association ay nasa malaking problema. Ayon sa pagsisiyasat at pagsubaybay, bago ang pag-atake sa Tiandao City, kabilang sa mga terorista na nagpasabog ng mga nakapirming naka-install na soul-guided shell, hindi bababa sa 100 ng mga ito ang tuluyang nakarating sa Blacksmiths Association. Sa isang malaking lungsod tulad ng Tiandao City, ang Soul Guidance Monitoring Probe ay halos lahat sa mga pangunahing bloke. Kaya tingnan ito ng malinaw. Bagamat walang katibayan na nagpapakita na ang Blacksmiths Association ay nauugnay sa Holy Spirit Cult, ang mga video na iyon ay nalik ng isang taong may puso. Ang mga nasa sabik na tao sa Tiandao City ay nakahanap kaagad ng isang catharsis at nagpunta sa Blacksmiths Association. Ilang araw nang kinubkob ang headquarters ng Blacksmiths Association, at ngayon ay sarado na ang gate. Walang duda na ang insidenteng ito ay nagkaroon ng malaking dagok sa prestihiyo ng Blacksmiths Association. Sumimangot si Tang Wulan, lubos siyang naniwala sa kanyang tiyuhin. Paano magkakaroon ng koneksyon ang Blacksmith Association sa Evil Soul Master? Higit pa rito, paano madaling malalaman ng publiko ang surveillance video? Hindi bababa sa hindi ito dapat ilabas hanggat walang resulta ng survey. Kalmadong husgahan, ito ay malinaw na isang taong sadyang nag-frame sa Association of Blacksmiths. Malinaw pa ring naalala ni Tang Wulan ang pagpaslang sa kanyang tiyuhin. Walang alinlangan na ang pagpaslang ay dapat may kinalaman sa banal na espiritu. Bilang nag-iisang master craftsman sa mainland, walang duda na ang tiyuhin ay mabubutas sa kanilang mga mata at butas sa laman kapag hindi sila gagamitin ng banal na espiritu. Karamihan sa mga tao ay sumusunod, lalo na ang mga nawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Talagang hindi madaling kontrolin ang kanilang mga emosyon. Lalo na ngayong ang administratibong gusali ng Tiandao City ay direktang nawasak, halos lahat ng mataas na antas na mga administrador ng lungsod ay nabura, at ang mga bagong opisyal na tauhan ay nalulula sa paghawak ng aksidente. Sino ang gustong tumulong sa Blacksmiths Association para linawin?
Sa ilalim ng mga kalagayan ng mga problemang ito na ang Forge Association ay nasa ilalim ng pagtaas ng presyon. Ano ang magagawa ko? Ang mga mata ni Tang Wulan ay nagpakita ng kulay ng pag-iisip. Simula nang dumating siya, naharap din siya sa problemang ito. Kung gayon kailangan nating maghanap ng paraan upang matulungan ang tiyuhin. Hindi siya sabik na makapasok sa Blacksmiths Association, ngunit umatras sa isang hindi nakikitang sulok sa gilid, tahimik na nagmamasid. Mayroong libu-libong mga tao na nagtitipon dito, at sila ay emosyonal at hindi pupunta sa mahabang panahon. Mukhang hindi lang isang araw ang gulo. Sa Blacksmiths Association, maraming bubog ang nabasag. Kaya, ano ang kanilang layunin ng paggawa ng gulo? Kung nais mong harapin ang isang bagay, kailangan mo munang pag-aralan ito ng mahinahon. Ito ay ibinigay kay Tang Wulan ng tamad na matandang demonyo. Ang kanyang orihinal na mga salita ay ang pinakamatalinong tao sa mundo ay mga taong tamad, dahil ang mga tamad lamang ang makakaisip ng mga paraan upang makatipid ng oras at paggawa. Ito ay magiging isang pag-aaksaya lamang ng oras at lakas upang harapin ang mga bagay ng walang ingat. Sa pamamagitan lamang ng paghahanap ng tamang target at pagkapanalo sa isang suntok maaari kang makatipid ng oras at pagsisikap at magkaroon ng mas maraming oras upang gawin ang iba pang mga bagay, tulad ng pagtulog. Walang alinlangan, si Tang Wulan ay hindi lubos na sumang-ayon sa mga salita ng tamad na matandang demonyo, ngunit marami siyang natutunan tungkol sa kanyang mga pamamaraan sa paggawa ng mga bagay. Bago magpalit, baka wala na talaga siyang choice kundi ang pumasok muna para hanapin ang kanyang tiyuhin at magtanong tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Blacksmiths Association. Ngunit sa oras na ito, siya ay mas kalmado kaysa dati. Nakatayo sa isang lugar na hindi mahalata, naalis ang kanyang mga mata sa mga taong nanggugulo. Umaasa sa espiritual na cultivation base ng Lingyuan Realm, madali niyang maobserbahan ng mabuti ang isang tao. Ang unang bagay na ginawa niya ay upang makilala kung mayroong isang Soul Master sa karamihan. Ang sagot ay hindi. Sa mga magulong tao, walang Soul Master, lahat sila ay ordinaryong tao. Ngunit hindi siya sumuko, bagkus ay nagpatuloy siya sa pagmamasid ng mabuti. Makalipas ang mga 10 minuto, natuklasan ni Tang Wulan na sa mga nababagabag na tao, mayroong ilang mga pinuno na pantay-pantay na ipinamahagi. Sa tuwing humihinto ang hiyawan at ingay ng mga tao, lagi silang nakakapagsalita sa tamang oras, na muling naglalabas ng kasukdulan. Mayroong kabuuang 16 na ganoong mga tao, at sila ay pantay-pantay na ipinamamahagi sa lugar na ito ng libu-libong mga tao. Sa pamamagitan ng maingat na pagmamasid, natuklasan din ni Tang Wulan na ang mga taong ito ay nagsusuot ng mga tagapagbalita sa kanilang mga tainga, na napakahusay na mga miniature na tagapagbalita. Napakalinaw pa rin ni Tang Wulan tungkol sa halaga ng gadget na ito, at least siguradong hindi ito kayang bilhin o bibilhin ng mga ordinaryong tao. Kung susumian, ang mga katangiang ito ay maaaring walang patunayan kung sila ay ilalabas ng mag-isa, ngunit kung sila ay pinagsama-sama, maaari nilang patunayan ang maraming bagay. Higit pa rito, hindi kailangan ni Tang Wulan ng masyadong detalyadong ebidensya. Tumalikod at umalis. Pumunta sa madilim na bahagi ng kalye. Ibigay ang mamamatay tao at parusahan ng mahigpit ang Blacksmiths Association. Malakas na sigaw ng mga tao. Lumabas ang presidente ng Blacksmiths Association, bigyan mo kami ng paliwanag. Lahat ng tao mula sa Blacksmiths Association ay dapat pumunta sa guillotine. Kayong mga masasamang Espiritu Master. Sunod-sunod ang lahat ng uri ng galit at pagbulyaw. Sa sandaling ito, biglang, isang figure ang pumutol sa karamihan na parang kidlat. Siya ay nagpakita ng napakabilis, isang di nakikitang puwersa ang pinakawalan mula sa kanya, at ang mga tao ay lahat ay napisil sa tabi saan man siya dumaan. Dilaw na balabal, dilaw na maskara. Dala niya ang dilaw na fighter badge ng Tang Sect sa kanyang dibdib. Sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, naabutan niya ang maraming tao na sumisigaw ng tama at mali. Kaagad pagkatapos, bago pa makapag-react ang mga tao, bigla siyang sumigaw, saan ka tumatakbo? Tulad ng sinabi niya, lumiwanag ang isang bilog ng espiritu sa kanyang katawan. Mayroong 8 bilog, 2 dilaw, 2 lila, at 4 na itim. Ang napakalakas na aura ay lumabas sa kanyang katawan. Ang malalaking asul-gintong baging ay umaatungal na parang mga higanteng dragon, unang pumailang lang sa langit, at pagkatapos ay sumisid sa karamihan ng tao, na pinag-uugnay-ugnay ang mga dating nakitang target ng paisa-isa. Bagaman mayroong libu-libong tao, lahat sila ay napasigaw sa gulat sa oras na ito. Inaresto ng Tang Sect Dao Soul Hall ang Evil Spirit Master Holy Spirit Gangster, lahat ay hindi nataranta. Ang tinig ni Tang Wulan ay naglalaman ng ilang espiritual na pagpigil sa pag-ungol ng gintong dragon, at agad na pinigilan ng bulalas ng mga tao. Ang mga pulis sa loob ay nagmamadaling lumabas, ngunit nang makita nila ang costume ni Tang Wulan, ang badge ng manlalaban sa kanyang dibdib at ang spirit ring sa kanyang katawan, lahat sila ay tumigil at hindi na lumapit pa. Kahit na ang mainland Soul Guide technology ngayon ay lubos na binuo, ang katayuan ng Soul Masters ay hindi na kasing taas ng 10,000 taon na ang nakalilipas. Ngunit sa kontinente ng Daoluo, pagkatapos ng lahat, ang Panginoon ng Kaluluwa ay pa rin ang pinakamarangal na propesyon, at hindi ito nagbago kailanman. Jin Aiseng ng lahat ang kanilang espiritu noong sila ay 6 na taong gulang, umaasa at nananalangin na sila ay maging mga Panginoon ng espiritu.
Ang karamihan sa mga tao ay bumalik sa pagkabigo, ngunit sa kanilang mga isipan, ang katayuan ng Soul Master ay nanatiling hindi nagalaw. Nang makita nila ang isang walong singsing na espiritong Daoluo level na Spirit Master na lumitaw sa tabi nila, at naramdaman ang kanyang makapangyarihang lakas at kamahalan, saglit, bukod pa sa pagkagulat at takot, sila ay naging mas mausisa at panatiko. Alam mo, hindi ganoon kadaling makakita ng mga high-level Spirit Masters. Ito ay isang 8-ringed Spirit Daoluo, na maaaring may rank bilang numero 1 pag-iral sa buong kontinente ng mundo ng Panginoon ng Espiritu. Bukod dito, ang lakas ng Soul Master sa harap niya ay hindi lang kasing simple ng Contra. Isa pa rin ba siyang Tang Sect, isang Tang Sect fighter? Hindi alam ng lahat ang Tang Sect Fighting Soul Hall, ngunit alam ng sinumang nakakaalam na ang Federation Wars Temple at Tang Sect Fighting Soul Hall ay pawang mga kilalang Soul Master Group sa mainland, at ang kanilang kabuoang lakas ay napakalakas. Bukod dito, ang Tang Sect ay nasa mainland sa loob ng 20,000 taon, at ito ay may lubos na positibong posisyon. Kung ito man ay ang orihinal na ninuno ng Tang Sect, isang henerasyon ng namumukod tanging Tang San, o ang kasalukuyang tagapagtatag ng Spirit Tower na si Lingbing Daoluo Yuhao, lahat ay nagmula sa Tang Sect. Kung ikukumpara sa Soul Master, ang Tang Sect ay may ilang misteryo at kamahalan. Sa makatuwid, nang ihayag ni Tang Wulan ang kanyang pagkakakilanlan, ang galit sa puso ng mga manggugulo na ito ay nauwi sa masalimuot na emosyon. Ikaw, bakit mo ako hinuhuli? Pumunta kami sa Blacksmiths Association para humingi ng paliwanag. Kahit na taga-Tang Sect ka, hindi ka makakapag-frame ng mabuting tao. Ang taong nahuli ni Tang Wulan ay sinubukang makipagtalo. Siya ay ipinadala sa pamamagitan ng Blacksmith Association sa lahat. Huwag maniwala sa kanya. Ang isang gangster na nasagasaan ng Blue Silver Emperor ay sumigaw din sa malayo. Ngumisi si Tang Wulan, sasabihin ko sa inyo kung paano kayo mahuhuli. Una sa lahat, gusto kong tanungin ang lahat, sino sa inyo ang nakakakilala sa taong hawak ko? Bagamat ang 12-12 ng mga tao na ito ay sumisigaw, ngunit ang 8 spirit ring na pinakawalan ni Tang Wulan sa pamamagitan ng pagbabalat kayo ay masyadong nakasisilaw, at ang mga damdamin ng mga tao ay hindi na masyadong nasasabik. Isang mamamayan na nakatayo hindi kalayuan sa Tang Wulan ang nagsabi, hindi ko alam. Medyo kakaiba. Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan, ang 12-12 ng mga taong ito ay ang lahat ng pinakamarahas na tao ngayon. Ang Tiandao City ay nasa isang sakuna, at ito ang sandali kung saan libu-libong tao ang nailigtas. Hinimok nila ang lahat na pumunta at gumawa ng gulo. Tama, ang mga naglunsad ng pag-atake. Totoo na ang mga gangster ay nagpunta sa Blacksmiths Association, ngunit iniisip ba nila ito tungkol sa asosasyon ng mga blacksmith? Ibig sabihin miyembro sila ng Blacksmiths Association. Hindi ba alam ng mga gangster na may surveillance sa ating Tiandao City? Ang mga taong nahuli ko ay sadyang nag-udyok sa damdamin ng lahat. Sa pagkakataong ito, kailangan nating magtulungan upang labanan ang sakuna at muling itayo ang kanilang mga tahanan. Anong uri ng kaisipan ang kanilang ginagawa? Habang nagsasalita, hinawakan ni Tang Wulan ang tenga ng lalaki sa kanyang kamay at inilabas ang isang miniature communicator. Tingnan mo kung ano ito. Ito ay isang miniature communicator, ito ay hindi masyadong mahal, 30,000 federal na barya. Isang set. At ito ay isang advanced na modelo na may napakahusay na anti-interference na kakayahan. Ito ay dapat idagdag sa pagitan ng 50,000 at 60 na uri ng federal na pera. Bagay. Kaya mong gawin ito sa iyong sarili, tingnan mo sa mga tainga ng mga taong nahawakan ko upang makita kung lahat sila ay may ganitong uri ng komunikasyon. Ang mga taong nasa sabik pa ay biglang naging maingay, at ang ilang mabubuting tao ay natagpuan ang tagapagbalita sa mga tainga ng mga taong iyon at itinaas ito. Oo, talaga, ganoon pa rin ang hitsura. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, nakatakda na ang pangkalahatang sitwasyon. Sila ang nagudyok sa lahat na pumunta at gumawa ng gulo, at ang kanilang puso ay kaiya-hiya. Sa aking palagay, sila ang pinakamalamang nakasama sa gang. Susunod, ibibigay ko sila sa pulisya. Naniniwala ako na pagkatapos ng maingat na pagtatanong sa kanila, may mga resulta. Ang Tiandao City ay dumanas ng napakalubhang sakuna, alam kong lahat ay nalulungkot, ngunit dahil dito, hindi tayo dapat gumawa ng mga bagay na nakakasakit sa ating mga mahal sa buhay. Habang nagsasalita, pinigilan ni Tang Wulan ang kanyang spirit ring, at sabay na sumenya sa pulis. Sa tulong ng mga tao, tinipon ang 12-12 ng mga tao na nakamundong mukha na. Hindi ako gangster, hindi ako gangster. Kaya lang may nagbigay sa akin ng pera at hiniling sa akin na sabihin ang mga bagay na iyon at dinala ang lahat para manggulo. Sa wakas ay nasira ang isang hindi matatag na manggugulo. Alam ng lahat kung ano ang kakaharapin ng mga kriminal kung sila ay husgahang mga terorista. Ang isang tao ay bumagsak, at kaagad, ang iba ay nagsimulang mawalan ng gana. Nagkagulo ang mga tao sa paligid. Nang umunlad ang usapin sa antas na ito, ang layunin ni Tang Wulan ay nakamit na. Habang inaasikaso ng mga pulis ang bagay, tahimik siyang umalis sa karamihan, lumampas sa gilid, at dumiretso sa likod ng pinto ng Blacksmiths Association, at sabay na nagdial. Ang tawag ni Zhenhua. Tumunog ang telepono, at isang malakas na tawa ang lumabas sa aking tenga. Alam kong ikaw iyon bata, kailan ka pa natutong magpanggap?
Talagang natakot ako noong naglabas ka ng 8 spirit ring. Ah, alam mong nandito ako. Gulat na sabi ni Tang Wulan. Ngumiti si Zhenhua at sinabing, ikaw bata. Sige, pasok ka muna. Nakiusap na ako sa isang tao na sunduin ka. Habang nagsasalita siya, bumukas ang pinto sa likod, at lumabas ang isang taong tila pamilyar ngunit hindi niya matukoy ang pangalan. Nagmamadaling pumasok si Tang Wulan. Bahagya siyang nagulat. Sa tunog ng communicator, mukhang hindi naman masama ang mood ng tiyuhin. Masasabi bang ganito ang nangyayari sa labas? Wala siyang reaksyon. Ang galing talaga ng mentality na ito. Sumakay sa elevator at dumiretso sa sahig kung saan matatagpuan ang Zhenhua. Nagulat si Tang Wulan nang pumasok siya sa opisina ni Zhenhua. Hindi lang isang tao ang nasa opisina ni Zhenjiang Zhenhua, mayroon kasing 6 na tao. Bilang karagdagan kay Zhenhua, may isa pang taong pamilyar kay Tang Wulan, at iyon ay ang isa pa niyang guro, ang Ontology Sovereign Muya. Sa sandaling nakita niya si Tang Wulan na pumasok, hindi napigilan ni Muya na tumawa at magmura, ikaw na mabahong bata, sisirain mo ang ating mga kabutihan kapag bumalik ka. Kung hindi mo binitawan ang asol na pilak na damo, hindi kita nakilala. Guro, tiyo. Medyo nalito si Tang Wulan. Bilang karagdagan sa dalawang ito, ang iba pang 4 na tao na nakaupo doon, 2 lalaki at 2 babae, lahat ay mukhang nasa katanghaliang gulang. Ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na tao ay walang magawa, ito ay isang magandang aksyon sa pangingisda, walang panlilinlang dito. Biglang naunawaan ni Tang Wulan ang operasyon ng pangingisda, at nagulat na sinabi, maaari ba na ikaw ay nag-ayos para sa mga taong nanggugulo sa ibaba? Tumawa si Zhenhua at sinabi, hindi totoo yan, hindi pa tayo nakakasawa. Isang pandaraya lang. Itinuro ng banal na espiritu ang ilang ordinaryong tao na gumawa ng gulo, at ang layunin ay akayin ako palabas, at pagkatapos ay mag-isip ng paraan para salakayin ako pagkatapos kong lumabas. At ang mga taong maaaring ipadala upang salakayin ako ay dapat na may ilang katayuan sa simbahan ng banal na espiritu. Nakikipagtulungan tayo, sa oras na masisira ang ating mga tao. Para lumabas ako. Ngunit ang iyong anak ang sumisira nito kapag nakita ng mga tao ang isang contra-level na spirit master, kahit na gusto nilang harapin ako, tiyak na babaguhin nila ang kanilang mga plano. Matapos marinig ang mga salita ni Zhenhua, hindi mapigilan ni Tang Wulan ang mapangiti, ang init pa rin nitong si Jiang. Akala ko ito ay napakaganda, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay isang bitag lamang para sa pagtuturo ng banal na espiritu ng tiyuhin at ng iba pa. Lumiit ang ngiti ni Zhenhua, sa pagkakataong ito ay napakaseryoso ng usapin. Hindi ko inaasahan na ang banal na espiritu ang nagturo sa mga taong ito na maging ganoon kagiting. Wulan, ang anak mo ay matagal nang nandito. Pinadala ka ng akademya sa pagsasanay sa militar. Paano? Si Tang Wulan ay hindi masyadong makapagsalita sa harap ng napakaraming tao. Ang tanging nasabi niya ay, ito ay lubos na kapaki-pakinabang. Hindi ako babalik upang makita ka sa lalong madaling panahon. Tumanggo si Zhenhua, halika, ipapakilala kita sa iyo. Habang nagsasalita, itinuro niya ang 2 nasa katanghaliang gulang na babae sa tapat niya at sinabing, ang 2 ito ay nagmula sa Templo ng Digmaan, at pareho ang kasalukuyang Diyos ng Digmaan sa Templo ng Digmaan. Si Tang Wulan ay hindi na ignorante sa Temple of War. Mayroong kabuuang 18 God of War sa Temple of War. Ito ang mainstay ng Temple of War. Ang 18 Diyos ng Digmaan ay may pamagat na Daoluo-level powerhouses. Direktang hinirang ng Federal Parliament. Sinasabing sa itaas ng 18 Gods of War, ang Temple of Wars ay may mas mataas na kapangyarihan sa pakikipaglaban, kaya hindi malinaw kung ano si Tang Wulan. Walang partikular na kakaiba sa hitsura ng 2 nasa katanghaliang gulang na mga babae. Sa ilalim ng pagpapakilala ni Zhenhua, nalaman ni Tang Wulan na ang isa sa kanila ay si Tang Liu at ang isa ay si Zhu Xuan. Si Tang Liu ay pinangalan ng Bingyo, at si Zhu Xuan ay pinangalan ng Morning Cat. Ito ay talagang 2 title Daoluo. Muling itinuro ni Zhenhua ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, ito ang makalangit na Santo Daoluo Shoshenkan mula sa espiritual na pagoda. Nang ipakilala ang taong ito, halatang mas solemn na si Zhenhua kaysa sa nakaraang pagpapakilala ng 2 babaeng God of War. Marami. Nagmamadaling sinabi ni Tang Wulan, hello, Miansaya. Tumingin si Shoshenkan kay Tang Wulan nang may interes at tumanggo sa kanya. Ngumiti si Zhenhua at sinabi, si Brother Shu ay isa sa 4 na dakilang espiritual na ambasador ng espiritual na pagoda ngayon. Nagulat ang puso ni Tang Wulan. Mas alam niya ang tungkol sa Spirit Transmission Pagoda kaysa sa Temple of War. Napakahigpit ng organisasyon ng Spirit Transmission Pagoda. Sa simula, nang itatag ang Federal Parliament, talagang humiram ito mula sa mataas na antas na modelo ng Spirit Spreading Pagoda. Mayroong 36 na matatanda sa Spirit Spreading Pagoda, at sila ay hinawakan ng iba't ibang puwersa sa simula. Ngunit sa pag-unlad ng panahon at ang katayuan ng Spirit Spreading Pagoda sa mainland ay naging mas mahalaga. Unti-unti, ang Spirit Transmission Pagoda mismo ay bumuo ng isang malayang individual. Sa kabila nito, ang kasalukuyang Spirit Transmission Pagoda ay isang konseho pa rin na binubuo ng 36 na matatanda upang hawakan ang mga pangunahing isyu.
Sa itaas ng konseho, mayroong ilang matataas na antas na lider, kabilang ang Spirit Passing Tower Master, 2 Deputy Tower, at 4 na Spirit Transmitting Ambassador. Ang lahat ng 42 taong ito ay pawang mga mataas na antas na miyembro ng organisasyon ng Spirit Spreading Pagoda. Ang Spirit Spreading Pagoda ay medyo isang napaka-demokratikong institusyon. Kahit na ang may-ari ng tower ay hindi maaaring gawin ang anumang gusto niya, ngunit ang may-ari ng tore ay may kapangyarihan ng veto, na siyang pinakamakapangyarihan. Ang representante na may-ari ng tore at si Chuanling ay nagbibigay sa bawat tao ng 2 boto, pangalawa lamang sa 3 boto ng may-ari ng tore. Ang bawat elder ng konseho ay may 1 boto. Sa tuwing may malaking isyu na dapat pagdesisyonan, oras na para sa sama-samang pagboto. Bilang karagdagan sa 2 representante na may-ari ng tower at sa 4 na dakilang Spirit Passers, kailangan nilang gumawa ng malaking kontribusyon sa Spirit Pass Organization na ihahalal, at higit sa lahat, kinakatawan nila ang peak combat power ng Spirit Pass Tower. Hindi bababa sa pagkakaroon ng Super Daoluo at higit pa. Sa madaling salita, si Shu Shenkan, ang Heavenly Sage Daoluo na nasa harapan niya, ay puro nasa cultivation level, at nalampasan pa niya si Muya, ang pangunahing Sect Master. Tulad ng para sa pangkalahatang pagiging epektibo ng labanan, ito ay hindi malinaw. Ibinaling ni Zhenhua ang kanyang mga mata sa huli. Mula sa kanyang mga mata, nakita pa ni Tang Wulan ang paggalang. Dahil sa katayuan ng henerasyon ng mga Master Craftsmen ni Zhenhua sa mainland, magkakaroon ng pagpapahayag ng paggalang, kaya gaano kagalang ang katayuan ng lalaking ito sa harap niya sa mainland. Hindi lang siya, maging si Muya sa tabi niya, nang mapunta ang mga mata niya sa huli, ay nagpakita rin ng masalimuot na tingin. Mula sa kanyang mga mata, nakita ni Tang Wulan ang takot. Walang duda na Zhenhua man o Muya, lahat sila ay tumatapak at nanginginig na mga figures sa mainland, para magawa nila ito, maiisip kung ano ang ganitong uri ng pag-iral. Ang medyo may edad na lalaki ay balingkinitan at gwapo. Isang bagay na halos kapareho niya kay Tang Wulan, mayroon din siyang pares ng napakagandang mata, malambot ang kanyang mga mata, at napakahaba ng kanyang pilikmata. Bagamat parang nasa 40 taong gulang na siya, ngunit puno pa rin ng mature charm ng isang middle-aged na lalaki. Nakaupo roon, tila walang lumalabas na malakas na aura, kahit na hindi kasing kapansin-pansin ng mga nauna, ngunit kapag ang tingin ni Tang Wulan ay bumagsak sa kanya, siya ay maaakit sa kanya nang hindi sinasadya. Sinabi ni Zhenhua, Wulan, ang isang ito ay may koneksyon sa iyo. May relasyon ka ba sa akin? Nagtatakang tanong ni Tang Wulan. Ngumiti sa kanya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ipinakita ang mapuputing ngipin, magpapakilala ako. Ang pangalan ko ay Zhang Xin, at kabilang kami sa Tang Sect. Zhang Xin. Para sa Tang Wulan, ang pangalang ito ay walang alinlangan na hindi pamilyar. Upang sabihin na ang tanging bagay na karaniwan sa kanya ay mayroong higit pang mga galaw ng pangalan. Sinabi ni Zhenhua, si Senior Zhang ay ang deputy head ng Tangmen Daoluo Palace, at ang kanyang titulo ay madamdamin. Ahem. Agad na umubo ng 2 beses si Zhang Xin nang marinig ang kanyang pamagat. Parang nakakahiya. Nagmamadaling isinara ni Zhenhua ang kanyang boses, at medyo nahihiya na nagsabi, paumanhin, nakalimutan kong ayaw mong banggitin ang iyong titulo. Sa oras na ito, hindi napansin ni Tang Wulan ang kahulugan ng titulo ni Zhang Xin sa kanya, at lubos siyang nabigla sa 3 salitang duluodayan. Mas naunawaan niya ang panloob na istruktura ng Tang Sect. Sa loob ng 3 bulwagan at ang panlabas na 3 bulwagan, siya mismo ay miyembro ng panloob na 3 bulwagan at ang duhuntang. Ang panloob na 3 bulwagan ay bulwagan ng pagsamba, bulwagan ng labanan ng espiritu at bulwagan ng pagpapatupad ng batas sa pagkakasunod-sunod. Sa itaas ng 3 bulwagan sa loob at labas, Tang Sect pa rin ang may pinakamataas na kapangyarihan, iyon ay ang Daoluo Palace. Ang pagsamba lamang sa bulwagan ng pagsamba ang maaaring isulong sa templo ng Daoluo. Ang master ng Daoluo Palace ay ang master ng kontemporaryong Tang Sect. Ang nasa harap niya pala ay ang deputy head ng Tangmen Daoluo Hall, na nangangahulugan din na siya ay nasa ilalim ng isang tao at higit sa 10,000. Pagkatapos pumunta sa Xingluo Empire, alam na alam ni Tang Wulan na ang Tang Sect ay hindi lamang may mahalagang posisyon sa Daoluo Continent, mas mataas pa ito sa Xingluo Continent kaysa sa Daoluo Continent. Tinawag noon ni Zhenhua si Shu Shenkan na kapatid na Shu, ngunit tinawag niya itong amorous na Daoluo Zhang Xin na Senior Zhang. Malaki ang pagkakaiba nila. Walang alinlangan, ang mapagmahal na Daoluo na ito ay tiyak na hindi kasing bata ng tila sa ibabaw. Hoy, sinisisi ko ang Hallmaster. Nakakahiya na bigyan ako ng ganoong titulo noon. Wulan, hindi mo na ako kailangang tawagin ng titulo, huwag mo na akong tawagin. Tawagin mo na lang akong matanda. Okay lang si Zhang. Ang Daoluo Hall Deputy Hallmaster na ito ay hindi masabi at madaling pakisamahan, na may ngiti sa kanyang mukha, ngunit si Tang Wulan ay hindi naglakas loob na gawin iyon, at nagmamadaling sinabi ng may paggalang, nakita ni Tang Wulan ang Deputy Hallmaster. Bahagyang ngumiti si Zhang Xin, magkita sa unang pagkakataon, bigyan ka ng isang maliit na regalo. Habang nagsasalita, sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, isang maliit na bagay ang lumipad patungo kay Tang Wulan. Dali-dali itong kinuha ni Tang Wulan, at ang nahulog sa kanyang kamay ay isang maliit na bilog na tatak.
Ang maliit na tatak ay ginawa ng napakadelikado. Halatang may soul guidance array sa loob, at ang labas ay napakaganda. Ang isang gilid ay asul at ang isa naman ay pula. Ang mga karakter ng Tang ay nakaukit sa magkabilang panig. Tangmen Ice and Fire Seal. Kasama si Shu Shenken, ang iba pang 5 title Daoluo ay bumulalas. Maging ang dalawang babae, sina Bingyu Daoluo Tangliu at Chen Mao Daoluo Zuxuan ay parehong nagpakita ng inggit sa kanilang mga mukha, at kahit na hindi nila napigilan ang kanilang sarili. Tangmen Ice and Fire Seal. Kahit na isang disipulo ng Tang sect, hindi alam ni Tang Wulan kung ano ito. Ngunit kung gaano siya katalino, agad siyang yumuko ng higit sa 70 degree, at magalang na sinabi, "Salamat sa gantimpala, ang Deputy Hall Master." Hindi siya nang ahas na tawagin si Zhang Xin na matandang Zhang. Ngumiti si Zhang Xin at nagsabi, "Wala lang, hiniling sa akin ng Panginoon na ibigay ito sa iyo. Maari din akong ituring na isang pabor. Kung ano ang makukuha mo ay nararapat sa iyo." Hallmaster. Kilala ako ng Hallmaster. Sino ang Hallmaster ng kontemporaryong Daoluo Palace ng Tangmen? Pabayaan si Tang Wulan, kahit na maraming may pamagat na Daoluo ay hindi alam. Iilan lamang sa mga tao sa mainland na talagang nakatayo sa tuktok ang nakakaalam ng pagkakakilanlan ng misteryosong master ng palasyo na ito. Sinabi ni Zhang Xin, "Kunin ang Tangmen Ice at Fire Seal, at kapag malaya ka na, pumunta sa Daoluo Hall, natural na may magsasabi sa iyo kung paano ito gamitin. Tandaan na itabi ito. Kung mawala mo ito, palalampasan mo ang pagkakataong ito." Oo. Magalang na sumang-ayon si Tang Wulan, at pagkatapos ay lumakad upang tumayo sa likod ni Muya at Zhenhua. Walang alinlangan na silang lahat ang matatanda rito, kaya walang lugar na mauupuan niya. Ngumiti si Zhenhua at sinabing, "Akala ko si Senior Zhang ay uupo ng personal sa bayan, at baka makahuli siya ng malaking isda, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay aksidenteng nawasak ni Wulan. Lahat, bakit hindi muna tayo mananghalian? Muya, kailangan pa natin. Maraming salamat." Okay. Hindi gaanong nagsalita si Muye, pumayag siya, at pagkatapos ay sumulyap kay Tang Wulan, "Anak, halika at tulungan mo ako." Nang makita si Muya na inaakay si Tang Wulan sa kusina, ipinakita ni Zhang Xin ang isang ngiti sa kanyang mukha. May isang tao sa sekta ng ontolohiya ay nagbukas na sa wakas, at napakabuti ng swerte. Ngumiti si Zhenhua at sinabing, "Nagulat din ako. Hindi ko akalain na pahalagahan ng Tang sect si Wulan. Sa totoo lang, optimistic din ako sa batang ito. Narinig kong sinabi ni Mu Chen na malapit na siya sa level ng isang holy craftsman. This time pumunta ako dito. I guess gusto rin niya akong tanungin tungkol sa kaalamang ito. Holy Carpenter. Ilang taon na siya?" Nagulat na sabi ni Shu Shenken. Buong pagmamalaking sinabi ni Zhenhua, ang batang ito ay kakaibang pinagkalooban. Kung magkakaroon ng isa pang pandayan na mapapanday sa mainland sa hinaharap, siya iyon. Ano ang ibig sabihin ng Tianduan? Ang lahat ay hindi maaaring maging mas malinaw. Sinabi iyon ni Zhenhua dahil nahihiya siyang ipagmalaki ang master craftsman. Nagkatinginan sina Tang Liu at Zhu Zuan, at may liwanag na kumikislap sa kaibuturan ng mga mata ng dalawang babae. Palaging nakangiti si Zhang Xin, pansinin siya ni Tang Men, "Mas malaki lang sa inaakala mo. Kaya, mangyaring troublemaker ka, huwag mo siyang isipin." Siyempre, hindi niya ito sinabi kay Zhenhua. Walang salungatan sa pagitan ng Forge Masters Association at ng Soul Master mismo, nagpupuno lang sila sa isa't isa. Ngunit hindi ito ang kaso bilang ang Spirit Pagoda at ang Templo ng Digmaan. Ngumiti si Tang Liu at nagsabi, "Senior Zhang, hindi mo masyadong mapoprotektahan ang iyong guya. Ang ating templo ng digmaan ay hindi kailanman exclusive. Siya ay isang disipulo ng Tang sect, at maaari siyang sumali sa Temple of War upang maglingkod para sa Federation." Ngumiti lang si Zhang Xin, ngunit walang tiwala. May gustong sabihin si Shu Shenken, ngunit pagkatapos ng isang sulyap sa nakangiting amorous na si Daoluo, hindi na niya ito sinabi. Kahit na isa siya sa 6 na tao sa tuktok ng Spirit Spreading Pagoda, hindi siya nangangahas na maging mapangahas sa kanyang harapan. Ang Amorous Daoluo ay parang deputy head ng Daoluo Palace, ngunit bilang isang mataas na ranggo na espiritual na tore, alam niya na ang isang ito ay hindi gaanong naiiba sa pinuno ng Daoluo Palace. Ang parehong tao na nakatayo sa tuktok ng mundong ito. Isang beses sinabi Chuanling Tata Master, sa mainland, hindi karibal Atlas Shrek College ng kanyang pinakaatubili na harapin ang Doro, ngunit ang dalawang Tangmen Dayanzo, na nagpapakita na siya Dayanzo ng dalawang ito gaano kataas ang pagsusuri. Kusina. Pagsara ng pinto, tila lumuwag ng kaunti ang ekspresyon ni Muye, at bigla niyang itinaas ang kanyang kamay at tinapik si Tang Wulan sa balikat. Alam ni Tang Wulan kung ano ang kanyang gagawin, syempre hindi siya umiwas, hinayaan ang palad ni Muye na bumagsak sa kanyang balikat. Bumagsak ang kanyang mga balikat, at isang malaking puwersa ang dumating sa isang iglap. Kung ikukumpara kay Zhenhua, matagal nang hindi nakita ni Tang Wulan si Muye. Pagkabalik mula sa Xingluo Continent, hindi niya nakita ang kanyang guro. Saglit na natigilan si Muya, naisip na niya na ang kapangyarihan ni Tang Wulan ay lalago, kaya ang kapangyarihang ginamit ng palad na ito ay hindi maliit, ngunit hindi man lang nag-react si Tang Wulan, at hindi niya ito inaasahan. Tumawa si Tang Wulan.
Bahagyang itinaas ni Muya ang kanyang kilay, ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang ngiti na hindi isang ngiti, ngunit ang palad ng mga balikat ni Tang Wulan ay biglang tumaas. Si Tang Wulan ay naghuhugas ng patatas, "Guro, gusto mo bang balatan ito?" Napaawang ang bibig ni Makino, ngunit ang mga pusong puno ng pagkabigla, kahit na ito ay isang banal na kaluluwa na antas ng kaluluwa ng uri ng paghahati ng kapangyarihan, sa ilalim ng pagkilos ng mga puwersang ipinataw niya, dapat itong makatiis, maaaring pagmamayari ay parang ang mga disipulo ay wala. Paano ito mangyayari? Hindi siya nagpatuloy, dahil nakakita na siya ng mga bitik sa sahig sa ilalim ng mga paa ni Tang Wulan, at kung ibibigay niya ang kanyang lakas, maaaring magaling si Tang Wulan, ngunit hindi ito matiis ng floor slab. Anak, anong masarap na bagay ang nakain mo, bakit lumakas ang lakas mo? Nagkibit balikat si Tang Wulan, "Guro, ito ay isang sekreto. Ngunit ang aking lakas ay lumampas na sa 100,000 kattais. At nararamdaman ko ito sa aking sarili, at ito ay tila lumalaki." Bilang Nomen Sect Master, sa mga tuntunin ng pisikal na lakas, si Muya ay palaging puno ng pagmamataas. Bagamat hindi pa siya nakakalusot sa antas ng Super Daoluo hanggang ngayon, palagi siyang naniniwala na, sa mga tuntunin ng pisikal na lakas, maihahambing siya sa Extreme Daoluo. Gayunpaman, bago tumingin sa mga singsing, ngunit ito ay tungkol sa pagkukumpuni ng mga disipulo, siya ay medyo may kumpiyansa. Ayon sa Tanglin Dance kasalukuyang patuloy ang bilis, natatakot ako na hindi magtatagal, magagawa niyang lampasan ang sarili sa antas ng pisikal na lakas. Good boy, you are amazing. Mamaya ituturo ko sa iyo ang paraan ng pagpino ng iyong katawan. Napakalakas ng iyong kapangyarihan, kailangan mo itong gamitin. Tumawag. Napatingin si Tang Wulan kay Muye nang may pagtataka. Mahina na sinabi ni Makino, "Mayroon kang 100,000 kattais, kaya gaano mo maipapakita kapag hindi ka malapit sa iyong kalaban?" Sinabi ni Tang Wulan, "Dapat itong isama sa paghahagis ng armas, o pagsamahin sa martial arts, soul skills, at iba pa. Upang magkaroon ng tiyak na epekto." Umiling si Muya, "Ang kapangyarihan mismo ay bahagi rin ng enerhiya. Kung ang iyong mga kakayahan sa Bloodline Soul o ang iyong sariling Martial Soul ability, hindi sila sumasalungat sa kanila. Ngayon ay para kang bundok ng kayamanan nang hindi mo alam kung paano maghukay. At ang paraan ng pagdadalisay ng ating sekta sa ontolohiya ay tulungan kang hukayin ang kayamanan ng bundok na ito. Gayunpaman, ang pakiramdam ng kapangyarihan ay nahuhumaling. Pangunahin. Hanggat mayroon kang sapat na lakas ng kaluluwa, ang paglilinang ay makakakuha ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Ang guro ay masyadong nahuhumaling sa kanyang sariling lakas sa nakaraan at nang maglaon ay naglagay ng labis na lakas sa pagsasaliksik ng mga mecha, hanggang ngayon ay hindi pa niya nalampasan ang antas ng Super Daoluo. Oo. Seryosong tumanggo si Tang Danslin, ang mga salitang Makino ay tiyak na ang kanyang taos-pusong mga salita, ang kanyang mga mata na sumasayaw ay alam ni Tang Lin ang kanyang impluensya sa bagay na ito kung gaano kalaki. Sa katunayan, si Muya ay isang henyo ng ontological sect noong siya ay bata pa, at siya ay pinarangalan bilang ang pinakamalamang na pag-iral na umabot sa antas ng kanyang mga nauna. Ngunit pagkatapos ay kasama ang paglago ng lakas, dahil ang mga guro ay hindi umabot sa antas na iyon, na tumuturo sa kanya mayroong ilang mga problema, kasama ng kanyang sariling libangan na masyadong malawak, ito ay naantala ang pinakamahusay na oras upang magsanay ng puwersa ng kaluluwa. Kung hindi, sa kanyang talento, talagang posible na maabot ang antas ng limit Daoluo. Habang pinoproseso ang mga sangkap, nagpatuloy si Muye, "Hindi mo pa ba nakita ang madamdaming Daoluo na iyon?" Umiling si Tang Wulan. Sinabi ni Makino, "Tangmen na ang mga tao ay talagang hindi makapagsalita, hindi ko akalain na magkakaroon sila ng pagkakataon kung ibibigay mo ang labis na kahalagahan, at ang relasyon nito ay naglalagay ng kanyang mataas na posisyon sa Tangmen, sa katunayan, maraming beses. Kahit na ang Palace Master ng Daoluo Temple ay maaaring hindi kapaki-pakinabang sa kanyang mga salita. Ang Tang Sect Ice at Fire Seal na ibinigay niya sa iyo ay isang magandang pagkakataon, dapat mong samantalahin ito." Curious na tanong ni Tang Wulan, "Guro, ano ba talaga ang Tang Sect Ice at Fire Seal, bakit nabigla kayong lahat?" Mataimtim na sinabi ni Muya, "Mahabang kasaysayan ang Tang Sect, mas mahaba kaysa sa sekta ng ontolohiya natin. Noon pa lang nakilala ng ninuno ng Tang Sect na si Tang San ang mainland, natuklasan ng Tang Sect ang isang kayamanan. Sa totoo lang, ito ay ang Chensho. Natuklasan ito ni Daoluo Tang San. Ang lupain ng kayamanan na ito ay napakatagos sa loob nito, at ito ay punong-puno ng laman, at ito ay punong-puno ng laman. Treasure Land, maraming kayamanan ng langit at lupa, ang lahat ng ito ay napakahusay na ang tunay na sitwasyon ay hindi espesyal para sa akin." Nang marinig ni Tang Wulan na sabihin niya ito, ang kanyang curiosity tungkol sa Tang Sect's Ice and Fire Seal ay lalong bumigat, ngunit halatang hindi rin alam ni Muya ang katotohanan. Sinabi ni Muya, "Maaari mong gamitin ang Tangmen Ice at Fire Seal sa lalong madaling panahon pagkatapos mong bumalik. Naniniwala ako na sa patnubay ng Amorous na Daoluo na ito, hindi mo ito palalampasan." "Oh, siya nga pala, huwag kang masyadong lumapit sa kanya." Medyo nalito si Tang Wulan. Sa unang minuto ay tinanong ni Muya ang kanyang sarili na magkaroon ng isang madamdaming Daoluo, bakit sa susunod na minuto ay sinabi niya sa kanya na huwag masyadong lumapit sa kanya?
Ang mga mata ni Muya ay medyo kakaiba, at isang layer ng malambot na enerhiya ang nagmula sa kanyang katawan, na sumasakop sa kanya at kay Tangwulan, na naghihiwalay sa lahat mula sa labas ng mundo. Alam mo ba kung ano ang titulo ng kontemporaryong Daoluo Palace Hallmaster ng Tang Sect? Tanong ni Muye. Umiling si Tangwulan. Paano niya malalaman na ang Hallmaster ng Tangmen Daoluo Palace ay palaging ang pinakamisteryosong pag-iral? Bagamat isa na siyang mandirigma, malayo pa rin siya sa tuktok ng Tang Sect. Bamulong si Muya, ang pamagat ay walang awa, at ang walang awa na si Daoluo Cao Dezi. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Tangwulan na ang kontemporaryong Daoluo Palace Master ng Tang Sect, na siya ring pangalan ng Tang Sect Master, ay idinilat ang kanyang mga mata. May iniisip ka ba? Namilog ang mga mata ni Muya. Umiling si Tangwulan ng walang laman, walang awa na Daoluo. Amorous Daoluo. Sinabi ni Muya, ang tao ay walang awa ngunit sentimental. Ang pag-ibig ay nag-iwan ng maraming puot mula noong sinaunang panahon. Sa alamat, sina Amorous Daoluo at Ruthless Daoluo, ubo-ubo. Hindi ko na kailangang sabihin pa. Nanlaki ang mga mata ni Tangwulan sa isang iglap, ibig mong sabihin. Tapos pareho silang lalaki. Oo. Tumaas ang kilay ni Muye, huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol dito maliban sa kwartong ito. Isa ito sa pinakamalaking sikreto ng Tang Sect. Naramdaman lang ni Tangwulan na ang buong tao ay hindi mabuti, ang Palace Master Ruthless Daoluo at ang Deputy Palace Master Passionate Daoluo ay isang pares. Ito. Guro, maaasahan ba ang iyong balita? Tanong ni Tangwulan kay Muya. Hindi ito mapagkakatiwalaan. Natural na sabi ni Makino. Halos lumuwa si Tangwulan ng dugo, kung hindi ito maaasahan, sinabi mo pa rin, hindi ka natatakot. Ngumiti si Muya at sinabing, sinasabi ko lang sa iyo, at dahil may mga alamat, syempre hindi magkakaroon ng walang batayan na pag-uusap. Dapat may mga argumento. Halimbawa, sa pagkakaalam ko, Ruthless Daoluo at Passionate Daoluo lahat sila ay makapangyarihang henerasyon, at mas marami ang mga natatanging babae na nagkakagusto sa kanila. Wala ba silang gusto? At ang ugnayan ng dalawang ito ay naging napakaganda. Malabo. Nakahinga ng maluwag si Tangwulan at sinabing, lahat kayo ay humahabol sa hangin. Ngumiti si Muya, maawain si Amorous Daoluo sa lahat ng dako, ngunit hindi kailanman na eskandalo si Ruthless Daoluo. Sinasabi na ang laro ni Amorous Daoluo ay para pagtakpan ang relasyon nila ni Ruthless Daoluo. Hindi ko alam kung paano, gayunpaman, hindi sila normal. Si Tangwulan ay nagpakawala ng tuyong ubo, hindi niya dapat ihalo ang mga bagay sa mga paksa tungkol sa mga matatanda. At nakikita rin niya na kapag sinabi ni Makino ang mga bagay na ito, wala siyang mali siya. Pagkatapos ng lahat, ang Ontology Sect at ang Tang Sect ay nasa isang mapagkompetensyang relasyon noong mga unang taon, ngunit sa paglipas ng panahon, ang Ontology Sect ay hamina, ngunit ang Tang Sect ay naging mas malakas, at ang distansya ay nahiwalay na. Talagang malakas ang husay ni Makino sa pagluluto, kasama ang mahuhusay na sangkap, mabilis na inilagay sa mesa ang masaganang tanghalian. Inanyayahan ni Zhenhua ang lahat na maupo. Walang alinlangan, si Amorous Daoluo Zhangzin ang nanguna, at sa mga tao, siya ang may pinakamataas na katayuan at katayuan. Bilang isang junior, natural na si Tangwulan ang huling sumama sa kanya. Pagtingin sa mga masasarap na ulam sa mesa, hindi niya napigil ang mapasigaw ng palihim na sayang hindi niya kayang bitawan ang napakaraming matatanda at pinagpipiestahan ito. Maaari lamang maging sakam. Hindi alam ni Zhenhua kung saan makakahanap ng bote ng alak na may napakabagal na packaging, at nagbuhos ng baso para sa lahat, kasama na si Tangwulan. Mahaba na ang kasaysayan ko sa bote ng Dragon Blood Wine na ito. Hindi ako kailanman pumayag na ilabas ito. Ibinigay ito sa akin ng isang kaibigan noong panahong iyon. Nagkataon ngayon na matitikman mo ito. Ang alak ay iniharap sa kulay amber, na may mahinang halimuyak. Ang pabango na ito ay napakakaiba, medyo katulad ng sandalwood, ngunit katulad din ng insenso ng kalan. May baso rin si Tangwulan sa harap niya. Hindi pa siya nakakainom noon, at bigla siyang na-curious. Senior Zhang, mahal na mga kaibigan, iginagalang ko ang lahat. Gaya ng sinabi niya, itinaas ni Zhenhua ang kanyang tasa. Bahagyang ngumiti si Zhang Xin, at dinampot ang baso sa harap niya, Dragon Blood Wine, good stuff. Hindi ko ito iniinom sa loob ng maraming taon. Well, amoy dugo ng pulang dragon na dragon. Ito ay malakas at malambing, at mayroon itong malakas na elemento ng apoy. Nang marinig ang mga salitang Dabo Chunyang, bukod kay Tangwulan, ang lalaking title Daoluo ay lahat ay nagpakita ng alam na mga ngiti. Nag-thumbs up si Zhenhua, expert talaga si Senior Zhang, please. Gaya ng sinabi niya, ininom niya muna ang alak sa baso niya. Dragon Blood Wine. Tiningnan ni Tangwulan ang alak sa baso sa kanyang harapan, at nang makitang iniinom ito ng iba, ininom din niya ito sa isang lagok. Ang Dragon Blood Wine ay matamis sa bibig, ngunit ito ay napakalakas. Naramdaman lamang ni Tangwulan ang pagdagsa ng init sa kanyang ulo, at pagkatapos ay isang linya ng apoy ang sumugod sa kanyang ibabang tiyan. Lahat ng butas ng kanyang katawan ay tila buo sa isang iglap, dalawang pulang bulaklak ang biglang bumangon sa gwapong mukha, at nanlabo din ang kanyang mga mata. Ang lakas ng inumin. Sobrang komportable sa pakiramdam.
Naramdaman na lang niya na buong-buo na ang katawan niya sa mga oras na ito, buto man, meridian, daluyan ng dugo at balat, may pakiramdam na nasusuka. Ang buong katawan ay umuusok, at ang balat ng balat ay mabilis na namula. Sa muling pagtingin sa iyo Title Daoluo, lahat sila ay wala. Walang alinlangan, ito ay isang puwang sa lakas. Sa cultivation base ni Tang Wulan, ang enerhiya na nilalaman ng Dragon Blood Wine na ito ay masyadong malakas para ma-absorb kaagad. Ngunit sa sandaling ito, biglang, narinig ni Tang Wulan ang isang, katok, na tunog na nagmumula sa kanyang katawan, at kaagad pagkatapos noon, ang dugo sa kanyang katawan ay tumaas ng husto. Nanigas ang buong katawan niya. Sira. Nagkaroon talaga ng problema. Ang problema ay nasira ang kanyang ikasyam na selyo. Ang Dragon Blood Wine ay nagtulak sa aura ng dugo na pinipigilan ni Tang Wulan, at biglang umakyat, ito ay sumugod sa ikasyam na selyo ng Golden Dragon King. Sa katunayan, hindi alam ni Tang Wulan ang tungkol sa Dragon Blood Wine, kung hindi ay hindi niya ito iinuman. Ang Dragon Blood Wine mismo ay syempre isang mahusay na tonic, at natural para sa Zhenhua na alisin ito, ngunit depende ito sa kung sino ang umiinom nito. Nang inumin ito ni Tang Wulan, natural na naroon ang nakapagpapalusog na epekto. Ngunit huwag kalimutan, may dugo siya ng Golden Dragon King na dumadaloy sa kanyang katawan. Kahit na si Qilong ay isa ring tunay na dragon, ang kanyang ranggo ay malayo sa Golden Dragon King. Naramdaman ng bloodline ng Golden Dragon King na pumasok ang bloodline ni Qilong, paanong hindi siya magagalit? Bagamat ang Dragon Blood Wine ay lasing lamang at natutunaw at nasisipsip, ang bloodline ng Golden Dragon King ay nagngangalit kaagad, at ang marahas na Golden Dragon King na bloodline ay natural na dumaan sa nanginginig na ikasyam na selyo. Sa sandaling bago pa namumula ang pisngi ni Tang Wulan, sa susunod na sandali, nakasentro sa kanyang katawan, ang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya ay namumulaklak na. Agad na tinakpan ng balat ang kanyang buong pisngi at katawan ng gintong kaliskis ng tapang. Gamit ang 18 selyo ng Golden Dragon King, pagkatapos mabuksan ang unang 8, ang katawan ni Tang Wulan ay halos natatakpan na ng mga gintong kaliskis kapag ang katawan ng gintong dragon ay hindi ginagamit. At ang ikasyam na selyo na ito ay pupunuin ng mga huling kaliskis. Ang malakas na aura ng dugo ay lumabas, at ang malalim na dagandong ng dragon ay nagmula rin sa kaguluhan ng dugo ni Tang Wulan. Ang upuan sa ilalim niya ay nabasag sa isang iglap, at siya ay nahulog sa lupa. Sa sandaling ito, walang pakialam si Tang Wulan sa anumang bagay, halos hindi niya makontrol ang kanyang katawan at maupo nang naka-cross-legged. Ito ay dahil matagal na siyang nagtataglay ng kakayahang atakihin ang ikasyam na selyo upang patatagin ang sarili sa isang kritikal na sandali. Kung hindi, kung tumama ito sa selyo noon, natatakot ako na nahulog ito sa lupa sa sakit. Nagulat din ang titulong Daoluo, gulat na sinabi ni Shu Shenkan, Kuya Zhenhua, medyo malakas ang alak mo. Itong batang ito. Mukhang nagulat din si Zhenhua. Nang makita ang puso ni Tang Wulan na puno ng palaisipan, hindi dapat. Bagaman napakaganda ng epekto ng Dragon Blood Wine, ngunit sa pisikal na fitness ni Wulan, dapat ay walang problema dito. Paano ito mangyayari? Kapag nangyari ito, dahil ba ang antas ng kanyang paglilinang ay umabot na sa kalmado at malapit ng masira? Hindi tama. Ang kanyang espiritong kapangyarihan ay dapat na umabot lamang sa antas ng 50, at mayroon pa ring isang malaking gapni. Hindi ito kapangyarihan ng kaluluwa. Naglakad si Zhang Xin papunta kay Tang Wulan, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, dapat ito ay isang tagumpay na katulad ng kakayahan, ngunit hindi ito kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit ang pagbabago ng dugo at aura sa kanyang sariling katawan. Napakapangangibabaw na enerhiya, ngunit ito rin ay lubhang kakaiba, ito ay akmang-akma sa kanya. Dumating din si Muya kay Tang Wulan. Siya ang higit na nakakakilala kay Tang Wulan, at naiintindihan niya na ang bloodline na katulad ng dragon sa kanyang katawan ay nagbago. Sa tingin ko dapat itong inspirasyon ng Dragon Blood Wine. Ngunit batay sa cultivation base ni Zhang Xin, hindi niya sinabi na ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay mapanganib, at hindi siya magkakaroon ng maraming problema sa pag-iisip tungkol dito. Unti-unting huminahon ang estado ni Tang Wulan, at tila hindi ito isang seryosong problema. Bahagyang ngumiti si Zhang Xin, sige, ituloy na natin ang pagkain, at kapag natapos na tayong kumain, baka gumaling siya. Naramdaman ni Tang Wulan ang pamumulaklak ng Golden Dragon King na si Jinghua sa kanyang katawan na parang blowout. Matapos matakpan ng mga kaliskis ng gintong dragon ang huling bahagi ng kanyang katawan, tila nabuo ang isang espesyal na siklo ng enerhiya sa ibabaw ng kanyang balat, na tila walang katapusan. Sa mahabang panahon, kahit na malakas ang bloodline energy ni Tang Wulan, kailangan niyang kumain ng maraming pagkain bilang pandagdag. Sa tuwing gagamitin niya ito, marami siyang ubusin. Kapag ito ay naubos, siya ay mahuhulog din sa isang mahinang estado. Ngunit ang pakiramdam sa oras na ito ay nagsimulang magbago. Ang lumalakas na enerhiya ng dugo ay nagsimulang bumuo ng isang kahangahangang cycle sa ibabaw ng kanyang balat. Ang cycle na ito ay hindi sumasalungat sa cycle ng soul power ni Zuan Chenggang sa meridian, ngunit sa halip ay binago ang orihinal na meridian. Ang bahagi ng umiiral na kapangyarihan ng ugat ng dugo ay dahan-daang hinihigop sa ibabaw ng balat.
Sa ilalim ng balat ay ang power cycle ng dugo, at ang meridian ay ang soul power cycle. Kapag ang dalawa ay pinaghiwalay sa patuloy na pagbabago, ang ilang mga kakaibang reaksyon ay nagsisimula ring lumitaw. Una sa lahat, ang Zuan-Chen-Gang soul power ni Tang Wulan ay tumatakbo ng mas maayos kaysa dati. Ang bilis ng paggalaw ay halatang tumaas, at ang soul power vortex ay tumatakbo ng maayos. Sa panahon ng proseso ng high-speed rotation, kumukutitap ang ilang kristal na liwanag sa ibabang dulo ng vortex. Pagkatapos na magkahiwalay ang kapangyarihan ng bloodline, nagiging maayos din ang operasyon. Higit sa lahat, sa panahon ng operasyon, ang kapangyarihan ng bloodline ay bumubuo ng isang kahangahangang cycle, at ang kahibangan ng sarili ay unti-unting nalulumo, at sa parehong oras ay may malabo pa rin ang dugo at hininga ay patuloy na tumaas. Parang lumalago ang spirit power kapag nilinang mo ang spirit power. Ang dalawang cycle ay mula sa pagiging maalog sa simula hanggang sa unti-unting pag-ikot. Ang dalawa ay tila hindi nakikialam sa isa't isa, ngunit mayroon silang banayad na koneksyon sa isa't isa. Masigla at malakas, tulad ng Yangtze River na walang malay. Ang siyam na Golden Dragon King na mga seal na nabasag ay bahagyang nag-oscillated na bilog ng gintong halo, na nagpatatag sa sirkulasyon ng dugo at hininga sa labas ng kanyang katawan, na nagbibigay kay Tang Wulan ng muling pagsilang na pakiramdam. Sa kanyang espiritual na mundo, naramdaman din niya na ang isang gintong dragon ay tila bumangon sa hangin, nakabitin sa dagat ng kanyang espiritu, mula sa ulo ng dragon hanggang sa buntot ng dragon, sa kabuuan ay 9 na punto ng gintong liwanag ang kumikislap, mabangis at makapangyarihan. Ito ay isang hindi maipaliwanag na kapaligiran ng kakilakilabot, na para bang sinisira ang buong mundo. Naramdaman din ni Tang Wulan sa unang pagkakataon ang selos na nagmumula sa enerhiya ng Golden Dragon King, ang ganitong uri ng paninibugho ay ang pakiramdam na higit sa lahat, higit sa ulo ng libu-libong nilalang. Tila dapat isuko na ang lahat sa harap nito, hindi na ang pakiramdam ng pagkakatulog noon. Sa kanyang pangunawa, ang bloodline ng Golden Dragon King sa kanyang katawan ay tila nabuhay, at ito ay tunay na nagbago sa Golden Dragon King. Napakaraming pagiging bukas sa mundo, at may pakiramdam pa ng paglabas sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, kahit na walang paliwanag ni Old Tang, sa wakas ay naunawaan ni Tang Wulan kung bakit sasabihin ni Old Tang na ang 18 seal na nagbuklod sa dugo ng Golden Dragon King ay ganap na naiiba sa unang 9 na seal. Paano maihahambing ang natutulog na Golden Dragon King sa nagising na Golden Dragon King? Kung gusto mong patuloy na sumipsip ng enerhiya sa selyo ng Golden Dragon King sa hinaharap, tila kailangan mong unti-unting isuko ang Golden Dragon King na ito. Anong nakakatakot na panganib ang dapat nitong harapin? Huminga ng malalim si Tang Wulan, nakaramdam ng lungkot. Gayunpaman, malinaw din niyang nararamdaman na ang 9 na seal ng Golden Dragon Queen ay halatang hindi mabilang na mas malakas kaysa sa nakaraang 9 na seal. Sa madaling salita, magiging napakahirap para sa kanya na masira ang selyo sa likod, ngunit sa parehong paraan, magiging napakahirap para sa kanya na alisin ang enerhiya sa selyong iyon. Sa ganitong paraan, at least ito ay magbibigay sa kanya ng malaking pagkakataon. Mayroong maraming oras ng paghahanda. Ang soul power ni Zuan-Chen-Gang at ang bloodline energy ng Golden Dragon King ay bumalik sa loob ng 49 na linggo, ayon sa pagkakabanggit. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Zuan-Chen-Gang ay napapailalim sa vortex ng kapangyarihan ng kaluluwa sa dantian, at ang kapangyarihan ng bloodline ng Golden Dragon King ay sa wakas ay nakadikit sa dibdib ni Tang Wulan. Parang naging vortex na rin, Golden Vortex, pero itong vortex ay nasa dibdib niya. Ibabaw. Ang lahat ng nakaupo sa mesa para sa hapunan ay nakikita pa nga na ang dibdib ni Tang Wulan ay lumiwanag, at ang mga bilog ng gintong halo ay namumukadkad palabas mula roon, kahit ang mga damit ay hindi ito mapigilan. Ang aura ni Tang Wulan ay patuloy na bumubuti. Isa lang siyang 5-ringed Soul King. Ang lahat ng naruroon dito ay isang henerasyon ng mga dakilang kakayahan, ngunit ang mga dakilang kakayahan ay maaaring makaramdam ng tunay na pang-aapi mula sa kanya. Kapangyarihan, syempre, hindi ito maaaring presyon mula sa kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit presyon mula sa dugo. Ang dugo at aura ng batang ito ay mas malakas kaysa sa iyo. Ang tinutukoy ko ay hindi ang enerhiya sa dugo, ngunit ang orihinal na aura ng dugo. Nagliwanag ang mga mata ni Zhenhua at sinabi kay Muya sa tabi niya. Kakaibang tingin din ang ipinakita ni Makino, I can feel it. I didn't expect that his bloodline can continue to evolve. I originally thought that his bloodline has been completely opened by me. Ngayon parang ngayon lang. Simula pa lang. Now he is the time to truly show his true self. The blood and aura form a cycle by itself, which is interesting. Pinaikit ni Amorous Daoluo Zhangzin ang kanyang mga mata at bamulong, ito ay isang self-circulation, na nangangahulugan na ang kanyang dugo at aura ay maaaring mamuo sa isang pag-iral na katulad ng isang soul core tulad ng soul power. Sa mga classics ng Tang sect, wala pang ganoong sitwasyon sa isang soul master. Masasabi bang bahagi ng dugo ng batang ito ang pag-aari ng kaluluwa na ang libong ay dapat malaman ng lahat ng kaluluwa na cult iba ng hayop pagkatapos mong malaman na ang kaluluwa ay cultiva? Taon, maaaring ito ay nasa katawan ng mga kaluluwa na kabilang sa mga kaluluwang hayop, ang kanilang mga kaluluwa ay higit na hinango sa dugo,
at iba ito sa ating mga Panginoon ng kaluluwa kapag namatay ang kaluluwang hayop. Ang kaluluwang ito ay magiging isang singsing ng kaluluwa, ang pinakamakapangyarihan o espesyal na kaluluwa, maaapektuhan din ito ang kanilang mga buto, na magreresulta sa mga buto ng espiritu. Biglang same time na sinabi ni Zhenhua kay Zhang Xin at sa mga taong naroroon, lahat, may kahilingan ako. Sana lahat ay makapagtago ng sikreto para sa aking pamangkin. Ayokong kunin siya ng Federation bilang isang produkto ng pagsubok. Bahagyang ngumiti si Zhang Xin, nag-aalala ka tungkol dito. Kung magpalat ka ng iba o marahil, hindi niya magagawa. Miyembro siya ng ating Tang Sect. Hindi lang iyon, kundi pati na rin ang kahalili ng magiging consecration hall ng ating Tang Sect at maging ang Daoluo Palace. Not to mention, don't forget, isa pa rin siya sa 7 modernong Shrek Monsters. Papayagan ba siya ng Shrek Academy? Habang nagsasalita, ang kanyang titig ay tila napaka-natural na wolisin ang mga mukha ng Spirit Transferring Pagoda at ang God of War Temple na naruroon. Malinaw na walang momentum na namumulaklak, ngunit ang iilan ay kahanga-hanga. Walang duda na ang mga sinabi ni Zhang Xin ay hindi kumakatawan sa kanyang sarili, ngunit ang buong Tang Sect. Isa rin ang na-miss mo, miyembro rin siya ng sekta ng ontology namin, at siya ang aking direktang disipulo. Pagmamalaki ni Muya. Sinulyapan siya ni Zhang Xin, bahagyang ngumiti, ngunit walang sinabi. Sa totoo lang, sumakit ang ulo ni Muya, at binigyan pa niya si Zhenhua ng kaunting inis. Kung hindi dahil sa Dragon Blood Wine ni Zhenhua, si Tang Wulan ay hindi maglalantad ng labi sa harap ng napakaraming makapangyarihang tao. Walang alinlangan na hindi ito mabuti para sa kanya. Sa una, iniisip niya kung paano gamitin si Tang Wulan para dukutin si Tang Wulan at maging kahalili ng ontology sect. Dahil lang sa ang kasalukuyang cultivation base ni Tang Wulan ay malayo pa rin, kaya hindi siya masyadong nababalisa. Ngunit ngayon siya ay binantayan ni Zhang Xin, at natural siyang pumasok sa paningin ng mataas na antas na Tang Sect. Si Zhang Xin ay nakatatak sa kanya noon ng Tang Sect Ice and Fire, lalo pa ang pagtuklas ng mga kakaiba sa kanya ngayon. Ito ay magiging mas mahirap na manalo sa kanya sa hinaharap. Si Zhenhua ay mukhang inosente, ngunit siya ay napakasaya. Ang kanyang pamangkin ay parang isang Qianlong sa kailaliman. Sa sandaling siya ay sumugod palabas, maaaring siya ay pumailang lang sa langit. Ang mas bihira pa ay ang batang ito ay may matatag na ugali. Sa kanyang pagtanda, imbes na maging dominanti, mas naging mahinahon siya. May kung anong panghihinayang sa puso niya. Kung walang War God Temple at Spirit Spreading Pagoda ngayon, natural na mas maganda ito. Matapos uminom ng 3 beses ang karamihan, sa wakas ay nakahinga si Tang Wulan at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Ang aura sa kanyang katawan pagkatapos ay nagtagpo, at ang lahat ay bumalik sa normal, ngunit sa sandaling imulat ang kanyang mga mata, kitang-kita ng lahat na mayroong isang maliwanag na kumikislap sa kanyang mga mata. Ang liwanag ay napakaliwanag na ang lahat, kabilang si Zhang Xin, ay may panandaliang kawalan ng ulirat sa kanilang mga mata. Walang nakakita na sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, ang mga mag-aaral ay hindi ordinaryong bilog ng mga tao, ngunit itinayo, at ang kanyang mga mata ay tila makikinang na ginto. Ang liwanag ay kumislap, at ang mga pupil ng mga mata ay bumalik sa normal. Naramdaman lamang ni Tang Wulan na ang mga paa ay comfortable lahat, at ito ay isang hindi mauubos na lakas. Bagamat sa pagkakataong ito ay nalagpasan lamang niya ang ika-9 na selyo, naramdaman niyang dumobble ang kanyang kapangyarihan. Sobrang saya. Bumangon ka na at kumain kapag nagising ka na. Ngumiti si Zhenhua. Si Tang Wulan ay nagmamadaling bumangon, at medyo nahihiya na nagsabi, Tito, Guro, mga nakatatanda, pasensya na, hindi ko alam. Ikanaway ni Zhang Xin ang kanyang kamay, well, ito na ang iyong pagkakataon. Halika at kumain, ngunit huwag uminom ng Dragon Blood Wine. Napangiti si Tang Wulan, pagkatapos ay kumuha ng upuan at kumain. Dahil lahat ng tao ay nagbigay pansin sa kanya noon, hindi sila kumakain ng marami, at kapag naabot na nila ang kanilang antas ng pagtatanim, hindi na nila kailangan pang kumuha ng enerhiya sa pamamagitan ng pagkain. Hindi ganoon si Tang Wulan. Katulad ng dati, kahit paano umunlad ang kanyang cultivation level, hindi nabawasan ang kanyang pagnanasa sa pagkain. Pagkatapos ng maraming pagsasalo, mas komportable na agad ang kanyang katawan. Pagkatapos ng lahat, ang mga sangkap na ito ay mabuti ngayon. Isang bagay. Pagkatapos ng hapunan, sunod-sunod na umalis ang iba, sina Zhenhua at Makino lang ang natira. Sinabi ni Zhenhua kay Muya, pumila ka sa likod mo. Lumapit sa akin ang pamangkin ko. Ngumuso si Muye, basta bahala ka sa lahat, nagmamadali ako. Pagkatapos magsalita, tinapik niya si Tang Wulan sa balikat at naglakad ng mag-isa. Tanging sina Tang Wulan at Zhenhua lamang ang natira. Marahan na bamantong hininga si Zhenhua, Wulan, alam mo ba na ngayong araw na ito ay nakalusot ka sa harap ng napakaraming tao, ito ay kalahating masaya at kalahating nag-aalala para sa iyo. Gumalaw ang puso ni Tang Wulan, Tito, ibig mong sabihin. Sinabi ni Zhenhua, ako, sina Muya at Senior Zhang Xin ay walang pakialam. Sa isang kahulugan, ikaw ay amin, at inaasahan namin na mayroon kang iba't ibang talento. Ngunit ang mga mula sa Temple of War at ang Spirit Spreading Pagoda ay sa amin.
Mga kaalyado, ngunit sa isang kahulugan, mayroon ding isang mapagkompetensyang relasyon. Siyempre, ako ay isang panday lamang, wala akong pakialam, ngunit ito ay ang kaso ng sect o sect para sa Octador ng templo. Off-war, natatakot ako na mas marami kang maiisip, ngunit maaaring hindi ka payagan ng tang sect na ito ay may kasamang laro sa pagitan ng mga matataas na antas. Siyempre, ipinakita mo ang iyong potensyal sa harap ng lahat ngayon, at tiyak na mas mabibigyang pansin ka nito ng tang sect. Lilito ka rin sa mataas na antas ng pananaw ng Temple of War at Spirit Transmission Tower. Depende ito sa kung paano ka bubuo sa hinaharap. Gayunpaman, natatandaan mo ang isang pangungusap, anuman ang hinaharap at kung paano mo piniling pumili, ang pinakamahalagang bagay ay dapat kang maging sapat na matatag sa iyong sitwasyon, bilang mahalaga na humatol sa iyong sitwasyon, bilang mahalaga, ngunit hindi mahalaga ang iyong sarili. Lakas. Ikaw lang ang may sapat na lakas. Oo, si Tang Wulan ay kahanga-hanga. Sa katunayan, alam na niya ito mula pa noong bata pa siya. Minsang sinabi sa kanya ng kanyang ama na sa mundong ito, siya lang ang mapagkakatiwalaan at maaasahan magpakailanman. Bahagyang ngumiti si Zhenhua, pero hindi mo kailangang mag-alala masyado. Kung tutusin, bata ka pa ngayon. Ang potensyal ay isang bagay. Kung maaari mong gawing lakas ang iyong potensyal ay ibang usapan. At saka, may Shrek sa likod mo. Academy. Bukod dito, isa ka pa ring forging master. Kung maaari kang magmadali sa antas ng sagradong craftsman sa lalong madaling panahon. Cover para sa iba pang mga aspeto ng iyong kakayahan ay din ang isang proteksyon epekto para sa iyo kaya, sa panahong ito, ikaw ay mananatili dito. Nang makita ang hindi nakukuhang tuso sa mga mata ni Uncle, hindi mapigilan ni Tang Wulan ang mapangiti. Ano man ang mangyari, umaasa si Uncle na makakaakyat siya sa susunod na antas sa pagpapanday. Pagkatapos ng lahat, sa mga mata ng isang dalubhasang manggagawa, ano ang mas mahalaga kaysa sa pagpapanday? Sa katunayan, talagang napakahalaga para sa sarili na makagawa ng isang pambihirang tagumpay sa panday. Sa ngayon, si Tang Wulan ay nakatira sa punong tanggapan ng Blacksmiths Association at sinundan si Zhenhua upang matutong magpanday araw-araw. Sa kanyang pagtataka, hindi siya tinuruan ni Zhenhua kung paano magsagawa ng soul forging. Sa halip, siya ay ganap na binabalatan at ginawang perpekto ang lahat ng mga detalye ng kanyang panday. Kahit na si Tang Wulan ay gumawa ng magandang trabaho, si Zhenhua ay hindi. Ang ilang mga kapintasan ay palaging matatagpuan sa kanyang proseso ng pagpapanday. Pagkatapos ay hayaan siyang magsagawa ng pagtunaw ng iba't ibang mga metal, na nagpapahintulot sa kanya na madama ang banayad na mga pagbabago sa mga katangian ng metal sa panahon ng pagtunaw. Ang spiritual cultivation base ni Tang Wulan ay nakapasok na sa Spirit Abyss Realm. Bilang karagdagan, pagkatapos ng pambihirang tagumpay na ito, ang kanyang espiritong kapangyarihan at ang bloodline na kapangyarihan ay tumaas ng malaki, at ang kanyang soul power cultivation base ay direktang nagmamadali dahil sa bloodline energy stripping. Sa ika-54 na antas, ang kapangyarihan ng linya ng dugo ay tumaas din ng husto. Sa panahon ng forging, hindi lang niya napabuti ang kanyang forging level, kundi unti-unti ding na-control ang kanyang tumaas na kapangyarihan. Unti-unti, siya ay lubusang nahuhulog sa huwad na mundong ito, nakalimutan ang oras sa labas, at inilaan ang kanyang sarili dito. Nakalusot ka ba? Tanong ni Muya. Oo. Talaga bang nasira mo? Tanong ulit ni Muya. Walang imak na tiningnan ni Tang Wulan ang guro. Guro, mahigit 20 beses mo na itong tinanong. Totoo, o maaari mong tanungin si Uncle. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Makino, hindi, naniniwala ako sa iyo. Ngunit, ang 20 taong gulang na santo craftsman, ito ay medyo hindi katanggap-tanggap. Ang sulok ng bibig ni Tang Wulan ay bumuo ng isang magandang arko, ngunit ito ay isang katotohanan. Paano siya magiging malungkot sa kanyang puso? Oo, kagabi lang, nakalusot din siya sa wakas. Sa katunayan, mahigit 4 na taon na siyang level 6 blacksmith. Kung ikukumpara sa dati, ang bilis ng pambihirang tagumpay na ito ay tiyak na hindi mabilis. Gayunpaman, sa mundo ng mga manloloko, ang paglukso sa bawat malaking antas ay napakahirap. Mula sa libu-libong pagpapanday hanggang sa espiritual na pagpapanday, mula sa espiritual na pagpapanday hanggang sa pagpapanday ng kaluluwa, walang discomfort. Sa tuwing tatawid ito sa isang malaking kaharian, ang impluwensya nito ay ganap na naiiba sa pagpapanday ng mundo, at maging sa buong kontinente. Ang pagtrato ng santong karpintero at ng master na karpintero ay 100 beses na magkaiba. Ang agwat ng presyo sa pagitan ng soul forging at spirit forging ay pareho. Ang pagpapanday ng espiritu ay nagbibigay buhay sa metal, ang metal pagkatapos ng espiritual na pagpapanday ay parang halaman, habang ang pagpapanday ng kaluluwa ay nagbibigay ng metal ay karunungan. Bagaman ito ay paunang karunungan, ngunit hayaan ang metal na matutong mag-isip, ang agwat ay malaki. Sa makatuwid, nang malaman ni Makino na sa wakas ay natapos ni Tang Wulan ang isang pambihirang tagumpay kahapon at sa wakas ay nagtagumpay sa paggawa ng kanyang unang piraso ng soul forged na metal, patuloy siyang nagtatanong ngayon kung ito ay totoo. Si Zhenhua ay hindi lumitaw ngayon, ngunit lubos na naiisip ni Makino kung gaano kasabik ang taong iyon. Huminga ng mahabang hininga, sinabi ni Muya, ikaw bata, ikaw talaga.
Kumurap si Tang Wulan, Guro, hindi ba sinabi mo na gusto mo akong turuan ng kakaibang kaalaman sa ontology? Kailan tayo magsisimula? Napangiti bigla si Muya, proud ka bang maging santo? Humph, ipaparamdam ko sa'yo ang kahihinatnan ng pagiging proud sa harap ko. Nanginginig si Tang Wulan na nanginginig, at biglang naalala ang mga eksena ng ecstasy na inabuso sa barko. Gayunpaman, mabilis siyang kumalma, dahil naranasan niya ang pagsasanay sa militar sa Devil Island. Ano pa kaya ang mas masakit kaysa sa pagpapahirap na dulot ng 7 matandang demonyo? Ang mga matandang demonyo ay hindi lamang pinahirapan ang kanilang mga katawan, ngunit higit sa lahat, pinahirapan ang kanilang mga kaluluwa. Yan ang pinaka nakakatakot. Iba ang physical condition mo sa martial souls ng ontology sect natin noon. Relatively speaking, I am willing to summarize your ontology martial soul as blood. At walang cultivation method about blood. Kaya nga, wala ang ontology sect. I teach you how to control your body. You have a matter of power, but you can control it. But you can control it. Ang misteryo nito. Ganito ang enerhiya ng katawan sa hindi mabilang na mga misteryo ng katawan ng tao, kung paano magbigay ng inspirasyon sa katawan, kung paano kontrolin ang katawan, at kung paano gamitin ang kapangyarihan ng mga geometric na multiple. Salamat Guro, kailan tayo magsisimula? Ngayon na. Nanatili si Tang Wulan sa Tiandao City ng isang buong buwan bago tuluyang bumalik. Gamit ang sasakyang panlaban ng Tangmen, hindi na siya muling sasakay sa tren ng Soul Guidance, palaging gaano kalala ang Shangru train. Nang magmaneho siya pabalik sa Shrek City, lumipas na ang 5 araw kaysa sa oras na napagkasunduan ng kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, ang panloob na patio ng Shrek Academy ay walang maraming mga kinakailangan para sa mga disipulo. Bigyan sila ng mas maraming espasyo. Bilang isang kontemporaryong Shrek 7 Devils mas higit pa. Sa nakalipas na buwan, walang alinlangan na napakalaki ng mga natamo ni Tang Wulan, na nasira ang ika-9 na layer ng Golden Dragon King Seal, na naghihiwalay sa kapangyarihan ng kaluluwa at kapangyarihan ng bloodline, pagsulong sa Saint Craftsman, at pagkontrol sa katawan. Sa loob lamang ng isang buwan, para sa kanya, ito ay mas katulad ng paglalabas ng lahat ng akumulasyon ng mga nakaraang taon. Mahigit 4 na taon na ang nakalipas mula noong una siyang pumunta sa Xingluo Empire. Sa nakalipas na 4 na taon, kung ito ay upang ilibing ang dragon o mamaya pag-aaral sa Devil Island, ito ay isang proseso ng akumulasyon para sa kanya. Tulad ng tinatawag na accumulated accumulation, inabot ng 1 buwan ang Tiandao City bago niya tunay na naunawaan kung anong antas ng kakayahan ang taglay niya. Dumiretso pabalik sa inner courtyard, pabalik sa cabin kung saan kayo dati ni Guyu. Inaabangan pa niya kung nakabalik na si Guyu, o nag-iwan man lang sa kanya ng ilang salita sa cabin, kahit na mayroon siyang sulat pabalik. May manipis na patong ng alikabok sa loob ng kahoy na bahay, ngunit wala nang iba pa. Sa sandaling pumasok si Tang Wulan sa bahay na gawa sa kahoy, ang kanyang orihinal na maningning na mga mata ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting kalungkutan. Hindi pa rin siya bumabalik pagkatapos ng lahat, at walang balita kung tutuusin. Ngunit anong uri ng panggigipit ang nagpapalupit sa iyo? Halatang gusto niya ang sarili niya, pero determinado siyang umalis. At si Nier, nasaan si Nier? Naramdaman lamang ni Tang Wulan ang sakit sa kanyang puso. Sa akademya, hindi na siya nagkukulang sa kaalaman na kanyang natutunan, ngunit mas maraming oras ang kailangan para makaipon at makapagsanay, at upang patuloy na mapabuti ang kanyang sarili. Pero hindi talaga siya mapakali. Gayunpaman, kung gusto mong magtapos mula sa panloob na patio, kailangan mo munang maging isang master ng sandata ng labanan na may 2 karakter. 2 character Battle Armor Master, normal na mga kinakailangan, espiritu kapangyarihan sa itaas 60, Battle Armor na kumpleto. Naikuyong ni Tang Wulan ang kanyang mga kamao nang hindi namamaliin, at sa kanyang pagbabalik sa pagkakataong ito, dapat din siyang magsumikap kasama ang kanyang mga kaibigan upang salakayin ang 2-character Battle Armor Master. Pagkatapos maging pangalawang character na Battle Armor Master, dapat niyang tuparin ang kanyang hiling, sikaping palakasin ang sarili, at pagkatapos ay hanapin ang kanyang mga magulang, sina Nair at Guyu. Huminga ng malalim, inaamoy ang pamilyar na amoy ng silid, isinantibi niya ang panlulumo sa kanyang puso. 20 taong gulang na siya. 10 taon na ang nakalipas, umalis ang kanyang mga magulang. Hakbang-hakbang siyang naglakad hanggang ngayon. Maraming paghihirap ang kanyang hinarap, ngunit unti-unti na niyang narating. Siya ay napakalakas, mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao. Ang sakit sa kanyang puso ay pinipigilan sa isang iglap, at palagi niyang sinasabi sa kanyang sarili na may pag-asa ang lahat. Hanggat lumakas ka, tiyak na gaganda ang kinabukasan. Binuksan ni Tang Wulan ang Soul Communicator na sarado ng mahigit 1 buwan, at bahagyang nag-inject ng soul power para ma-charge ito, idinial ni Tang Wulan ang Soul Communicator number ni Ye Xinglan. Wulan. Dumating ang boses ni Ye Xinglan, at kalmado pa rin siya gaya ng dati. Well, ako ito, bumalik ako. Bumalik na ba ang lahat? Ang boses ni Shu Lizzy ay nanggaling sa kabilang panig ng Soul Communicator, Boss, sa wakas ay bumalik ka na, akala namin nawawala ka na naman. Bumalik ka na lang, nasaan ka na? Nakabalik na ang lahat, hanapin na kita.
Sinabi ni Tang Wulan, nasa Sigad Island ako, halika rito. Ang 7 Shrek monsters ay lahat ay may pribilehiyong makapasok sa Sigad Island. Ito ay isang bagay na wala sa ibang mga mag-aaral sa loob ng courtyard. Hindi nagtagal, nang lumitaw sa kanyang harapan ng mga pamilyar na mukha, si Tang Wulan ay nagpakita ng same time ng ngiti sa kanyang mukha. Kahit na isang buwan pa lang, nakaramdam ng init si Tang Wulan nang makita niya silang muli. At least, nasa tabi ko pa rin itong magagandang partners. Hey, boss, bakit sa tingin ko ay medyo iba ka? Si XCXC ang pinakamabilis na kumilos at naunang dumating sa Tang Wulan. Nagkibit balikat si Tang Wulan, ano ang pinagkaiba? Bahagyang kumunat ang noo ni XCXC, iba lang. Sa salita ng guru ko, iba ang pakiramdam. This is the sixth sense. Si Mintang Hall Master Liang Xiaoyu ang kanyang guro. Sinabi sa kanya ni Liang Xiaoyu na bilang isang Mingang bilang Master Spirit ng digmaan, ang ika-6 na sentido ay napakahalaga. Sa pamamagitan lamang ng isang malakas na pang-6 na sentido maaari siyang magkaroon ng pinakamabilis na bilis ng reaksyon. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, gusto mo bang malaman? Biglang nagpakita ng pagbabantay ang mga mata ni XCXC. Siya at si Tang Wulan ay matagal nang magkakilala, at siya ang pinakakilala nila. Kapag si Tang Wulan ay ngumingiti ng mahina, kadalasan ay kapag nag-iisip siya ng masasamang ideya. Ayoko. Walang pag-aalinlangan na umiling si XCXC. Sa tingin ko. Nakangiting yumuko si Le Zhenghao. Ang kanyang diwa ay tila ganap na nakabawi mula sa mga anino. Tumingin sa kanya si Tang Wulan, pagkatapos ay kay Ye Xinglan, tila malaki rin ang pinagbago nila ngayong buwan. Mukhang naayos na ang problema ng dalawa. Boss, hindi mo na siya kailangan tingnan. Pinuntahan ko siya, tapos dinala ko siya sa bahay namin. Approved na ang parents namin. Pwede kaming magpakasal anumang oras. Pero handa kaming maghintay hanggang sa lumakas kami. Magpakasal. Nang marinig ang dalawang salitang ito, natarante si Tang Wulan. Mabilis na lumipad si XCXC at sinipa ang puwetan ni Le Zhenghao, bakit hindi mo buksan kung aling palayok at hindi buhatin kung aling palayok? Pare-parehas tayong lahat. Masasabi mo ba yan bilang amo? Aabuso ka ng aso. Alam mo ba? Nakakaawa ang amo bilang isang aso, paano mo ito magagawa? Hinding-hindi ko gagawin ito, sa tingin mo ba, gagawin mo iyon, magagawa mo ba ako? Yuanan. Gumagana din ito ngayon. Tama na kayong dalawa. Iritadong sinabi ni Tang Wulan, sa buwang ito, isinama ko ang ilan sa mga naunang akumulasyon. Kaya medyo iba ang pakiramdam mo. Lahat ay nagtitipon, pumunta tayo sa trial ground sa isla para subukan ang hands. Magsama kayong dalawa. Nagkatinginan sina XCXC at Le Zhenghao, at hindi sila siguradong nalilito. Sabay kayo. Boss, sigurado ka. Walang alinlangan, lubos nilang nakilala ang lakas ni Tang Wulan, ngunit kung tutuusin, hindi gaanong bumuti ang antas ng paglilinang ng lakas ng kanyang espiritu sa loob ng 3 taon na pagkawala niya, at ang lakas ng lahat ay nalampasan na siya ng marami. Sa mga tuntunin ng individual na lakas, si Tang Wulan ay napakalakas pa rin sa bisa ng kanyang dugo, ngunit kung ito ay 2-1, hindi pa nila iniisip na ito ang kalaban ni Tang Wulan. Pagkatapos ng lahat, wala sila sa simula. Sa karanasan ng Devil Island, ang lahat ay karaniwang hiwalay, at ito ay higit pa sa pagsubok ng espiritu at kaluluwa. Maliit na impluwensya sa individual na lakas. Isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Le Zhenghao, okay. Boss, that's the deal. Ngumiti si XCXC, okay lang. Tapos subukan mo. Bahagyang itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kilay na nakatingin sa masamang tingin sa kanilang mga mata. Mukhang confident sila. Itinago ni Xu Xiaoyan ang kanyang bibig at tumawa, at tahimik na gumawa ng kilos kay Tang Wulan. Pagkatapos ay biglang napagtanto ni Tang Wulan kung bakit napakatiwala ni Le Zhenghao. Pero hindi ba siya confident sa sarili niya? Higit sa lahat, gusto rin niyang maramdaman kung hanggang saan ang kanyang mararating ngayon. Ang larangan ng pagsubok sa Sigad Island ay nasa isang burol. Ang pagbabawal dito ay para sa paggamit ng title Daoluo, kaya ito ay ganap na solid at hindi magdudulot ng anumang problema. Ang 7 lalaki ng Tang Wulan ay naghain sa Proven Ground, at si Xu Lizhi ay masayang pumunta sa gilid at binuksan ang protective cover ng Proven Ground. Bilang isang food-type spirit master, halatang wala siyang kinalaman sa kanya noong nasa team siya para makipagkumpetensya. Nanood lang sila ni Xu Xiaoyan sa gilid. Ang mga kakayahan ng espiritu ng control system ni Xu Xiaoyan ay kabilang sa uri na lumalaban sa langit, at kung sasali siya, hindi magiging patas kahit saang panig ito. Siyempre, sa kanilang opinyon, ang dalawa sa isa ay hindi patas din. Ang bawat tao sa parehong antas, mas mataas ang antas ng paglilinang, mas maliit ang agwat ay dapat talaga. Sa makatuwid, kasama si Xu Xiaoyan, lahat ay karaniwang hindi optimistiko tungkol kay Tang Wulan. 1-2, posible lang manalo kung may absolute gap. Bagamat madalas mag-away sina XCXC at Le Zhenghao, talagang maganda ang relasyon nila, at lubos silang nagtutulungan. Dapat nilang salakayin isa-isa si Tang Wulan at salakayin si Tang Wulan. Higit pa rito, nakakalusot si Tang Wulan, at hindi rin sila idle. Ang karanasan ng Devil Island ay isang malaking dagok kay Le Zhenghao,
Ngunit nang unti-unti siyang lumabas mula sa mga anino, nagulat siya nang makitang lubos siyang napabuti kapwa sa kapangyarihan ng espiritu at kapangyarihang espiritual. May mahinang divine light sa mukha ni Tang Wulan, ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa harap ng kanyang dibdib, nakatingin kay Xie at Li Zengguo na nasa tapat. Mas matindi ang ngiti sa mukha. Tumabi din sina Yuan and Yahui at Ye Xinglan. Tinanong ni Yuan and si Ye Xinglan, "Xinglan, sino sa tingin mo ang mananalo?" Isang ngiti ang lumitaw sa pambihirang mukha ni Ye Xinglan, "Ayaw mong maging optimistiko tungkol kay Xie kapag nagtanong ka." Sinabi ni Yuan and Yahui, "Hindi iyon totoo. Batay sa alam ko tungkol sa kanila, kung magtutulungan sina Xie at Zengguo, dapat malaki pa rin ang pagkakataon. Kung tutuusin, nandoon ang kanilang cultivation base, at lahat ay masyadong pamilyar sa isa't isa. Gayunpaman, kilala ko rin si Wulan. Sa simula, noong siya ay kumuha ng unang baitang para makipaglaban sa amin, nanalo siya sa maraming laban at hindi siya masyadong maasim. Kung makaharap ka sa isang mahirap na oras, ikaw ay palaging nasa unahan, sabihin niya kung ano ang naranasan niya doon." Ngumiti si Ye Xinglan at sinabi, "Tingnan natin. Kung sugal ito, sa tingin ko mananalo din si Wulan." Nagulat si Yuan and Yahui, "Bakit?" Medyo nag-aalangan siya, ngunit sa pagtingin sa ekspresyon ni Ye Xinglan, malinaw na may lubos siyang tiwala kay Tang Wulan. Umiling si Ye Xinglan, "Hindi ko alam kung bakit, feeling lang. Tignan mong mabuti, parang iba na talaga ang aura ni Wulan kumpara sa dati. Tama ang sixth sense ni Xie. Kung ano ang mali. Pareho lang, hintayin na lang natin." Natagpuan ni Wulan silang dalawa para pag-usapan ang isa't isa ngayon, hindi dapat walang patutunguhan. "Oo." Tumango si Yuan and Yahui, at sabay na bumagsak ang dalawang mata sa field. Ngumiti si Xu Xiaoyan, "Ako ang magiging referee, handa ka na ba?" Ang hanay ng tuktok ng bundok ay hindi partikular na malaki, ito ay 300 metro lamang ang lapad. Para sa labanan ng 5-ringed Soul King level, hindi sapat ang range na ito para ganap nilang maglaro, ngunit dahil sa sobrang pagbabawal na kontrolin ang kanilang enerhiya mula sa pagtagas, hindi ito mahalaga. Tumango si Tang Wulan, at ngumiti si Xie, "Boss, hindi tayo maawa. Naaalala ko pa ang paraan ng pagbaril mo sa akin sa paglipad noong una tayong nagkita. Marami akong hinanakit." "Oh." Nakangiting tumingin sa kanya si Tang Wulan. Lumingon si Xie kay Li Zengguo, at ngumuso si Li Zengguo, "Huwag kang mag-alala, gusto kong manalo sa kanya. Mas marami akong attachment kaysa sa iyo. Ayaw mo akong pigilan." Cut. Si Xie ay gumawa ng mapanlate na kilos kay Li Zengguo, "Hindi palaging tiyak kung sino ang humahawak sa likod, Xiaoyan, handa kami." Ngumiti si Xu Xiaoyan at sinabing, "Okay, simulan na natin." Gaya ng sinabi niya, mariing ikanaway niya ang kanyang kamay. Halos sumugod si Li Zengguo patungo kay Tang Wulan sa sandaling ito ay tumunog. Walang magarbong, isang frontal rush lang, na nagbukas ng distansya sa pagitan nila ni Xie sa isang iglap. "Hoy, hintayin mo ako, hindi mo ba alam kung ano ang pagtutulungan?" Si Xie ay labis na hindi nasisiyahan, ngunit halatang dahan-dahan siyang nagsimula, sa likod ng Li Zengguo. Sa sandaling si Li Zengguo ay sumugod palabas, ang kanyang katawan ay sumambulat na may hindi mapigil ang momentum, at isang bilog ng mga spirit ring ang mabilis na tumaas mula sa ilalim ng kanyang mga paa. 4 na lila at 2 itim, 6 na spirit ring. Saktong 6. Ang kilos na ginawa ni Xu Xiaoyan kay Tang Wulan noon ay 6 din. Ang 21 taong gulang na si Li Zengguo, sa loob lamang ng ilang taon, ay ganap na nagpakita ng lakas ng kanyang henerasyon ng mga henyo, at matagumpay na naging isang 6th-ring Soul Emperor level powerhouse. Sa simula, upang protektahan si Xu Xiaoyan, ginamit niya ang sakripisyo ng talento ng dugo ng sagradong linya ng anghel, na lubos na naubos ang kanyang puwersa sa buhay. Sa katunayan, pagkatapos gamitin ang sakripisyo, mayroong isang espesyal na uri ng tulong para sa sagradong linya ng anghel. Ang pagsasakripisyo ng mga mahiwagang kasanayan ay makapagbibigay daan sa kanila na lubos na maunawaan ang malalim na kahulugan sa pagitan ng apoy ng buhay at sagradong apoy. Para sa linya ng mga sagradong anghel, kahit na ang kanilang sigla ay lubos na natupok, maaari din itong maging malalim sa kanila sa mas maikling panahon. Damhin ang hininga ng sagradong dugo, at pagbutihin ang iyong sarili. Pagkatapos ng isang serye ng mga pagsubok sa Devil Island, si Li Zengguo mismo ay gumawa ng mabilis na pagunlad. Higit sa lahat, naabsorb niya ang isang malaking halaga ng enerhiya ng buhay doon. Hindi lamang niya pinunan ang enerhiya ng buhay na natupok noong siya ay isinakripisyo, ngunit hinayaan din siya ang kanyang sariling enerhiya sa buhay ay nasublimate, ito ang kanyang pundasyon. Ngayon, naglakas loob siyang hamanin si Tang Wulan at matatag na naniniwala na siya ang mananalo. Sa isang kahulugan, kahit na si Li Zengguo ay may malakas na anino sa Devil Island, sa katunayan, siya ang higit na nakinabang doon, na may parehong espiritu at kaluluwang kapangyarihan. Hindi pa nagtagal, pagkatapos matanggap ang pag-aproba ng pamilya ni Xu Xiaoyan, sa wakas ay nakumpleto niya ang isang pambihirang tagumpay, nakapasok sa antas ng Emperador ng Espiritu, naging miyembro ng high-level na Spirit Master, at nagtataglay ng background ng pagkakaroon ng 2-character battle armor.
6 na spirit ring, 4 na purple at 2 itim, ito talaga ang top spirit ring combination. Ang nakasisilaw na sagradong apoy ay bumangon mula sa kanya. Ang unang singsing ng espiritu ay lumiwanag, at kasabay na lumitaw ang isang pares ng puting pakpak sa kanyang likuran, isang sagradong liwanag ang bumagsak sa kanya. Ang sagradong liwanag ay parehong nakakasakit at nagtatanggol, at alam na alam ni Lezengyo na ang sagradong liwanag na umaatake kay Tangwulan ay hindi magkakaroon ng anumang epekto, ngunit ito ay isang epektibong pagtaas para sa kanya kapag idinagdag sa kanyang sarili. Isang pares ng puting pakpak ang naging ginto sa isang iglap. Lumitaw ang banal na espada, kumislap ang liwanag ng espada, at kumalat ang gininto ang halo, na ginawa siyang parang anghel na bumababa. Sa pamamagitan ng isang sampal sa kanyang likod, si Lezengyo ay nasa himpapawid na parang isang gintong liwanag, sa itaas mismo ng katawan ni Tangwulan. Isang malaking anino ng anghel ang bumungad sa kanya mula sa manipis na hangin, na may hawak na espada sa magkabilang kamay, at isang walang reserbang espada na nakadirekta kay Tangwulan. Putulin. Ang espadang ito ay mukhang simple, ngunit pinagsasama nito ang kanyang una, pangalawa, ika-4, at 3 pangunahing kakayahan sa espiritu. Dumating ang anghel at pinakawalan bago namulaklak ang pag-atake, at ang lahat ng koneksyon ay napakaganda. Masasabing ang suntok na ito ay nagpapataas ng kanyang combat effectiveness sa 120%. Hindi gumagalaw si Tangwulan mula nang ilunsad ito ni Lezengyo. Nakatayo pa rin siya sa pwesto. Hindi man lang niya pinakawalan ng kanyang martial spirit, ngunit nakita niya si Lezengyo na sumugod sa kanya na may ngiti sa kanyang mukha. Hanggang sa biglang ay pakpak ni Lezengyo ang kanyang mga pakpak para bumilis ay baka sa mukha niya ang pagkagulat. Ngunit sa sandaling ito, sa kanyang harapan, isang mahinang ding ang biglang tumunog. Isang ilusyon na punyal ang lumitaw sa kanyang harapan ng walang babala, at tumusok lang ito sa kanyang dibdib. Ang tama ay sa kanang dibdib, na medyo hindi kritikal. Gayunpaman, sa sandaling tumusok ang punyal sa kanyang dibdib, tumunog ito ng malutong, ngunit hindi siya nakagawa ng anumang pagunlad. Siyempre ang dagger ay hindi maaaring kay Lezengyo, ang ilusyon na figure ay bahagyang solid, at ang mukha ni Xe ay puno ng hindi kapani-paniwala. Paano ito mangyayari? Nang buksan ni Lezengyo ang kanyang mga pakpak ng anghel, ang apoy ng Xuanhe na iyon ay ganap na hamarang kay Xe mula sa likuran. Ayon sa naunang dula ni Xe, siya ay ganap na nasa likod, hindi pa banggitin ang biglaang pagkabigla ni Lezengyo. Pabilisin. Sa anumang kaso, hindi siya dapat nandito. Siya ang unang nakakumpleto ng pag-atake. Bagaman ito ay ang Shadow Dragon Blade lamang, siya ay ganap na na-charge sa panahon ng pag-atake, na gumawa ng isang walang tigil na suntok. Ang lahat ng aura at offensive power ay sumabog sa sandaling si Tangwulan ay sinaksak. Ngunit naramdaman ni Xe na ang kanyang Shadow Dragon Dagger ay tila tumusok sa isang matayog na bundok at hindi na ito makapasok. Dapat kong sabihin na ang pakikipagtulungan sa pagitan niya at ni Lezengyo ay sobrang tahimik. Iniisip ng lahat na kapag dapat mauna ang pag-atake ni Lezengyo, si Xe ang unang kukumplito sa pag-atake. Sa katunayan, hindi inakala ni Xe na maaari siyang magbigay ng kontribusyon sa isang suntok, ngunit hanggat ang kanyang pag-atake ay maaaring makaakit ng atensyon ni Tangwulan, sapat na ito upang maputol ang kanyang depensa at ritmo ng pakikipaglaban. Darating ang momentum ni Lezengyo sa susunod na sandali. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay si Tangwulan ay walang intensyon na lumaban, at ang kanyang Shadow Dragon Dagger ay hindi maaaring magdulot ng anumang pinsala sa kanya. Nang makita niya ang ngiti sa sulok ng bibig ni Tangwulan, naunawaan niya na hindi siya natagpuan ni Tangwulan, ngunit wala siyang balak na ipagtanggol siya. Sa oras na ito sa wakas ay lumipat si Tangwulan. Ang kanyang kanang paa ay biglang tumapak sa lupa. Sinamahan ng isang malalim na dagandong ng dragon, ang nakakatakot na puwersa ng pagkabigla ay nagdulot sa kanya sa loob ng 30 metro ang lapad, na parang gumuho ang buong espasyo. Katulad, ang gintong dragon ay umuuga sa lupa. Ngunit ito pa rin ba ang orihinal na golden dragon na umuuga sa lupa? Ang 8 gintong dragon ay bumangon mula sa lupa, na ang bawat isa ay higit sa 5 metro ang haba. Ang mas nakakatakot ay na-distort ang espasyo. Naramdaman na lang ni Lezengyo na pinupunit ng baluktot na espasyo ang kanyang katawan, at kailangan pa niyang pakawalan. Ang sagradong apoy ay lumaban, at sa parehong oras, ang kanyang banal na espada ay ganap na naputol sa bakanteng espasyo, at hindi ito bumagsak kay Tangwulan. Nasa malapit si Xe, at isa rin siyang agile attack type na Spirit Master, at ang gulat na buong tao ay direktang umahan, ang kanyang buong katawan ay paralisado. Sina Xe at Lezengyo ay ang 7 Shrek monsters kung tutuusin. Bagamat nagulat sila sa parehong oras, ang kanilang reaksyon ay tiyak na sapat na mabilis. Nagkataon lang na nagkita ang dalawa at naglabas ng sarili nilang battle armor in the first place. Mabilis na tumalikod ang battle armor at tinakpan ang buong katawan upang labanan ang kapangyarihan ng gintong dragon na nanginginig sa lupa, ngunit malinaw na hindi nilayon ni Tangwulan na bigyan sila ng ganoong pagkakataon. Nakita na lamang niya ang kanyang katawan na lumiko sa kalahati, ang kanyang kanang paa ay kamakaway na parang kidlat, at 8 ang tumataas sa hangin. Ang Golden Dragon, tulad ng isang dagat ng mga ilog, ay pumasok sa kanyang kanang paa sa isang iglap,
at pagkatapos ay lumitaw ang isang malaking buntot ng dragon sa mga mata ng lahat, na nagwawalis. Ang magagawa nina Xe at Lezengyo ay isuot ang kanilang battle armor at ipagtanggol ng buong lakas. Pagkatapos ang mga katawan ng dalawang lalaki ay pinasabog na parang bola ng kanyan, lumilipad ng 100 metro ang layo at tumama sa proteksyon na takip. Dalawang bilog ng piercing halo ang tumalsik. Ito. Sina Lezengyo at Xe ay binugbog. Lumakas ang ngiti sa mukha ni Xu Xiaoyan, at nanlaki ang mga mata ni Xu Lizi. Ang mga ekspresyon sa mukha ni Yuan Enyahui at Ye Xinglan ay tumigas din sa isang iglap. Paano ito mangyayari? Sa kanilang mga mata, hindi na ito isang himala. Dalawang pagklik. Ang gintong dragon ay umuuga sa lupa at ang ginintoang dragon ay umaalog-alog sa kanyang buntot, na parehong mga kakayahan sa siyam na anyo ng gintong dragon. Ngunit sa dalawang hampas na ito, hindi man lang pinakawalan ni Tang Wulan ang kanyang martial soul. Sina Xe at Lezengyo ay nalilibyugan na. Dahil ba hindi sila nagtutulungan sa tacit agreement? Hindi ba sila malakas sa pag-atake? Hindi naman. Gayunpaman, ang mga kakayahan ni Tang Wulan ay masyadong dominanti, at ang domineering na dalawa ay walang pagkakataon. Habang lumapag sila sa kalasag, naramdaman ni Xe at Lezengyo na ang kanilang katawan ay umaangat. Bagamat nakaharang ng kanilang battle armor ang karamihan sa kanilang lakas sa pag-atake, nakaramdam pa rin sila ng pananakit at panghihina. Dali-dali nilang pinakilos ang kanilang espiritong kapangyarihan upang makabangon. Walang nasaktan, ngunit ngayon lang sila nabigla ng dalawa kaysa sa nasugatan. Sa isang kaaway at dalawa, lumipad ito sa isang iglap. Ito ay simpleng. Kailan pa siya naging malakas? Sa sandaling iyon, nagawa na nila ito noon, kapag kaharap ang Dragon King na si Long Yu mula sa Monster Academy. Ang Mountain Dragon King ay minsang nagbigay sa kanila ng gayong mapang-ipong kapangyarihan, ngunit sa oras na iyon, ang martial arts ng Mountain Dragon King ay napakalakas na nalampasan nito ang kanilang dalawang antas, at naduroj din ito ng martial arts. At ngayon ay mayroon na lamang 5 singsing si Tang Wulan. Walang mas mahusay kaysa sa kanila sa paglilinang. Ngunit ang nakapangangilabot na puwersang mapang-api ay parang bundok na, ng aapi. Sa sandaling ito, biglang napagtanto nina Xe at Lezengyo na hindi na sila kapantay niya. Halika ulit. Ang mababang boses ni Tang Wulan ay sabay na tumunog sa kanilang mga tainga. Isinuot na nina Xe at Lezengyo ang kanilang battle armor sa oras na ito. Pagkatapos ng simpleng pag-aayos ng hininga, sabay na tumalbog ang dalawa. Ganon din ang Shrek 7 Devils, paanong wala silang puso na makipagkumpetensya. Lumipad sa hangin si Xe, inalog ang kanyang katawan, at umikot ang kanyang katawan sa napakabilis na bilis sa hangin. Kasabay ng tunog ng dagandong ng dragon, isang gintong dragon na liwanag at anino ang biglang bumangon mula sa kanyang katawan. Dragon. Sa anino ng liwanag na magic dragon, mayroong isang multo dragon na nagbabadya, ang anino na magic dragon. Sa mga nakaraang aralin, sa sandaling siya ay dumating sa oras na ito, ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na kakayahan, Sangyong Transformation. Ang banal na espada sa kamay ni Lezengyo ay nakaturo sa langit, at siya ay sumangot ng malamig, at isang marahas na hangarin ang lumabas sa kanya. Ang multo na anghel sa likod niya ay agad na pinalaki, at ang kanyang munting anghel na kaluluwa ay lumitaw sa kanyang mga balikat, isang maliwanag na gintong liwanag na sumisikat sa kalangitan. Mula roon, ang buong larangan ng pagsubok ay naaninag sa mga detalye, isang malaking ginintoang liwanag ang bumagsak mula sa langit, at bigla itong na-refract. Ang malaking sinag ng liwanag na ito na may diameter na 3 metro ay agad na nilamon ang Sangyong Transformation ni Xe. Sa mas matinding pag-awit ng dragon, biglang sumambulat si Shuanglongbian gamit ang malakas na sagradong liwanag na nagpagalit sa kanya noong araw na iyon, at ang momentum ng Xuanhe ay nagpangit sa buong larangan ng pagsubok. Ang dalawang malalaking one-character battle armor masters ay nagpakita ng top-level na spirit skill sa parehong oras, gamit ang galit ng mga anghel upang palakasin ang pagbabagong Sangyong. Ang makapangyarihang kapangyarihan nito ay napakalakas na kahit ang pangalawang character na Battle Armor Master ay hindi kailanman maglalakas loob na tumayo. Gayunpaman, nanatiling hindi gumagalaw si Tang Wulan habang nakatayo siya roon, ngunit naging seryoso ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim, at tila lumaki ang buong tao sa pagkilos ng paglanghap. Mabilis na umikot ang Spirit Power Vortex sa kanyang katawan, ang Blood Vortex sa kanyang dibdib ay umikot pabalik, at ang buong katawan ay natatakpan ng isang layer. Sa pamamagitan ng ginintoang at puting halos, natural na lumitaw ang mga piraso ng kaliskis ng gintong dragon sa ibabaw ng kanyang balat, at 4 na singsing ng gintong halo ang nakapalibot sa kanyang katawan. Itaas ang ulo. Nang umungal si Tang Wulan kasabay ng pag-ungol ng ginintoang dragon, nakita niya ang pag-agos ng dugo sa kanyang katawan, at ang kanyang buong katawan ay nanghina sa isang iglap, ngunit naging isang malaking ginintoang ulo ng dragon, na may walang katulad na marahas na hininga na bumubulusok. Mukhang sa sandaling ito, naging Golden Dragon King na talaga siya. Ang kambal na dragon ni Xe ay naging ilusyon sa isang iglap sa ilalim ng gintong dagandong ng gintong dragon. Kahit na may basbas ng puot ng anghel, may mga palatandaan ng pagkawatak-watek.
Sa sandaling ito, muling lumitaw si Tang Wulan, na ang kanyang mga kamay ay umikot sa magkabilang gilid ng kanyang katawan, at pagkatapos ay time na itinulak palabas, ang gintong dragon ay umakyat sa langit. Ang malaking ulo ng dragon na dati ay haka-haka, at sa isang iglap ay naging gintong dragon na 30 metro ang haba at mabangis na lumabas, malakas na nabangga sa kambal ng mga dragon. Ang mabangis na pag-awit ng dragon, ang malungkot na pag-awit ng dragon, ay umalangaw sa buong larangan ng pagsubok. Pinagmamasdan ng mga tao mula sa malayo, nagbago ang lahat. Sa oras na ito, sa tabi mismo ng trial ground, ilang figure ang tahimik na lumitaw, kabilang ang mga elder ng dalawang sagradong dragon, ang Red Dragon na si Daoluo Zuoshi at ang Blazing Dragon na si Daoluo Fenguyo. Nang mapanood ni Fenguyo ang paglulunsad ni Tang Wulan ng Golden Dragon Ascension, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat, "Old thing, ito ang iyong Red Dragon Ascension." Bagamat nagulat din ang mga mata ni Zuoshi, agad niyang itinaas ang kanyang dibdib at sinabing, "Hindi ako kumbinsido." Lumingon si Fenguyo at sumulyap sa kanya, at biglang napagtanto na mali ang kanyang mga mata, "Umutot ka, hindi ito ang iyong panloloko. Ito ay napabuti. Hindi ako naniniwala na hindi mo mararamdaman ang panginginig ng dugo." Sa katunayan, sa cultivation base ng kanilang dalawang dakilang titulong Daoluo, sa sandaling ito, sa ilalim ng Tang Wulan's Golden Dragon Roar at Golden Dragon Ascent to the Sky, lahat sila ay nanginginig, at ito ay medyo malakas. Ito ay isang uri ng takot mula sa mga buto, kahit na sa kanilang mga mata na si Tang Wulan sa larangan ng pagsubok ay may matayog na pakiramdam. Sa sandaling ito, biglang nawala si Tang Wulan, at ang kanyang buong pagkatao ay parang gintong dragon na muling nagbagong anyo sa hangin, ngunit sa isang iglap, nag-volley siya hanggang sa kaibuturan ng nakaraang banggaan. Kaagad pagkatapos, ang kanyang kanang braso ay nakaunat, nag-swipe sa kawalan, at ang Golden Dragon Claw ay bumangon laban sa bagyo, naging isang malaking dragon claw na may diameter na higit sa 5 metro, at hinampas ito pababa. Biglang naging itim ang paligid, parang black hole. Ang kakilakilabot na puwersa ng pagsipsip ay sumabog mula sa itim na butas, at dalawang figure ang biglang lumitaw mula sa kaibuturan ng pagsabog, at lahat sila ay natatakpan ng kuko na ito. Ang siyam na uri ng dragon ay ang Golden Dragon na lumilipad, at ang Golden Dragon Extinguishing Claws. Boom! Sabay na lumipad ang dalawang figure. Sa halip na lumipad sa parehong direksyon sa pagkakataong ito, lumipad sila sa dalawang direksyon ayon sa pagkakabanggit. Mas maganda si Lezengyo, na may isang pares ng mga pakpak sa kanyang likod na kumukulot pasulong, na bumabalot sa kanyang sarili sa loob. Ngunit sa proseso ng paglipad pabalik, ang mga balahibo ay lumipad pababa. Gatlang M 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 gitling. For more videos, please like, share and subscribe.